Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1626. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng lahat. Para silang bolt from the blue. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, sa susunod na segundo, lumingon sila para tingnan ang mga nasa tabi ni Avery. Walang inaasahan ang pagliko ng mga pangyayari. Si Helios at ang iba pa ay nasa mabuting kalagayan, dahil matagumpay nilang nailihis ang atensyon ni Avery sa ibang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ipinahayag ni Levi ang kanyang mga hinala sa kanila sa harap ng karamihan. Hindi sila nakaimik. Nang katutubo, nagsimula silang manginig. Anong pinag-uusapan nyo? Maging si Avery ay nabigla. Ang mga alagad ko ang may kasalanan. Imposible iyon. Ayaw maniwala ni Avery na ang mga alagad niya ang gagawa noon. Karaniwang masunurin ang 4 na alagad niya. Sila ay mabubuting estudyante. Paano kaya sila ang may kasalanan? Tama iyan. Inaakusahan mo lang kami. Paano tayo magiging salarin? Kami ang pinakamamahal na disipulo ni Mr. Fairclough. Kami ang pag-asa ng Wildefield. Bakit natin babarilan ang ating sarili sa paa? Ganti ni Helios. Ang iba ay tumango, naririnig ang kahulugan sa mga salitang iyon. Maging sina Zoe at Mia ay nalilito sa mga sinasabi ni Levi. Dahil doon, tumawa si Levi. Simple lang ang dahilan. Ang pagdating ni Forlivia ay nangangahulugan ng pagbagsak ng iyong katayuan. Sinamba ka ni Wildefield, ngunit ngayon ang pag-ibig na iyon ay nakalaan para kay Forlivia. Nagseselos ka sa kanya, at gusto mo siyang palayasin. Kaya mo ibinunyag ang sikreto niya. Ang kanyang paliwanag ay nagpabilis ng takot sa kanilang mga puso. Nakakatakot si Levi. Nagawa niyang diretso sa punto. Naisip niya ang lahat. Habang mas nag-iisip ang mga tao tungkol sa mga salita ni Levi, mas malalim ang kanilang pagsimangot. Mukhang tama si Levi. Ang higit na nagdurusa sa pagdating ni Forlivia ay ang iilang taong ito. Kahit na sina Avery at the Eminent Four ay nadama na ang mga salita ni Levi ay may katuturan. Mr. Fairclough, hindi ito tama. Kami ay tapat magpakailanman kay Wildefield. Isa pa, mabait kami kay Evie. Alam mo yun. Si Helios at ang iba ay mabilis na lumuhad at nagsimulang magpaliwanag. Oo. Mula nang sumali si Forlivia, inulan lang nila siya ng pag-iingat tulad ng sa tunay na magkakapatid. I can't imagine they do anything bad to her, pahayag ni Avery. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Iyon ang katotohanan. Mukhang maganda talaga ang pakikitungo nila sa kanya. Sa pinakakaunti, sa ibabaw, ginawa nila. Hindi sila mukhang mga taong magiging masama sa kanya. Maging sina Zoe at Mia ay sumimangot. Levi, may hindi pagkakaunawaan ba? Napakabait nila kay Evie. Sa tuwing may nagsasalita ng masama tungkol kay Evie, tinuturuan nila ng leksyon ang mga taong iyon. Talaga, paano ipagkanulo ng mga tao ng Wildefield ang kanilang sariling lungsod? Ganyan ba talaga sila kaseloso? Nasa supreme class na sila. Hindi naman kailangang magselos sila sa isang batang babae, di ba? Ang mga tao ay nagsimulang pumanig kay Helios. Matapos makahinga ng maluwag, sinabi ni Helios, hindi ikaw ang nagbunyag ng sikreto, hindi ba? Nakaturo siya ngayon kay Levi. Napangiti si Levi. Idiot ba ako? Bakit ko ipaglalaban ang sarili kong anak? Hindi ikaw. Sa katunayan, ikaw ay napakatuso. Hindi mo gusto si Wildefield mula pa noong una dahil sa tingin mo ay hindi ito sapat para sa kanya. Iyon ang katotohanan, hindi ba? Tanong ni Helios. Tama ka. Kailangang aminin ni Levi iyon. Kaya't sinusubukan mong makakuha ng isang mas mahusay na magturo sa iyong anak na babae. Sa iyong mga nakaraang kredensyal, hindi mahirap para sa iyo na maghanap ng shadow order. Iniisip mong ipadala ang iyong anak na babae upang magsanay sa shadow order, at iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang utak sa likod ng insidenteng ito. Sambit ni Helios. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1627. May katuturan ang pagsusuri ni Helios. Para sa isang mas mahusay na pagpipilian, iyon ay parang kung ano ang gagawin ni Levi. Kalokohan.
Gaano man siya kalupit, hindi niya sasaktan ang anak niya. Pabulaan na ni Zoe. Depende, biglang boses. Hindi ito Helios, ngunit kay Avery. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Levi at napabuntong hininga. Nasa kanya ang aura ng Shadow Order. Ano? Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa mga labi ni Avery, namutla ang lahat. Maraming beses na nakipag-ugnayan si Avery sa Shadow Order, kaya alam niya ang lahat tungkol sa Shadow Order. Walang paraan na mali siya. Nararamdaman niya ang pagkakasangkot ni Levi sa Shadow Order. Sigurado siya. Agad na tumakbo ang Eminent Four at ang iba pang mahahalagang miyembro ng Wildefield. Nagsimula silang mag-aral kay Levi. Oo, tama ka. Nararamdaman ko ang mga labi ng aura ng Shadow Order sa kanya. Sigurado ako dyan. Talagang nakapunta siya sa Shadow Order. Natitiyak ng lahat na nakapunta si Levi sa Shadow Order. Pagkatapos ng lahat, ang mga labi ng aura ay hindi mapag-aalinlanganan. Lahat sila ay namangha. Si Levi ba talaga ang may kasalanan? Natuwa si Helios at ang tatlo pa. Inakusahan lang niya si Levi bilang salarin dahil nataman siya ng dead end. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, si Levi ay talagang pumunta sa Shadow Order. Ang kanyang akusasyon ay tumama sa marka. Tila nasa panig niya ang swerte. Levi, inaamin mo ba na nakapunta ka na sa Shadow Order? Malamig na tanong ni Avery. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala, nauutol na sabi ni Zoe, Levi, hindi ka sana nakapunta sa Shadow Order, tama. I did, pag-amin ni Levi. Hingal na hingal ang karamihan. Si Levi talaga. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Inamin na niya ito. Ang nangyari kay Forlivia ay bahagi ng kanyang tusong plano. Umungol si Helios. Parehong kinilig ang tatlo pa. Hindi na sila pinaghihinalaan. Namumula ang mukha ni Zoe, at nadismaya siyang tumingin kay Levi bago sumigaw, alam mo ba ang ginagawa mo? Muntik mo nang patayin si Evie. Ang Shadow Order ay impyerno, at binalak mong ipadala ang iyong anak doon. Ang furry ay isang understatement para sa naramdaman ni Zoe. Talagang naisip niya na si Levi ay nakipagtulungan sa Shadow Order at inagaw si Forlivia. Paano mo nagawa iyon? Ang Shadow Order ay isang masamang organisasyon. Alam mong hindi nila siya sanayin, sa halip ay gagamitin nila siya para sanayin ang kanilang mga sarili. Pati si Mia nagalit. Idiot ka. Naisip mo ba talaga na sasanayin ng Shadow Order ang iyong anak na babae? Ang mga masasamang tao ay mag-iisip lamang para sa kanilang sarili. Ang pagpapadala sa kanya doon ay nangangahulugan ng pagpapadala sa kanya upang mamatay. Tulala ka talaga. Lahat ay nagsimulang sumigaw ng sumpa kay Levi na para bang ang huli ay tunay na tulala. Sige, kaso sarado. Ang nagsiwalat ng sikreto ni Forlivia ay siya. Kung ibang tao ka, pinatay na kita. Gayunpaman, ikaw ang kanyang ama, kaya hahayaan kita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kung gagawin mo ito muli, makakatanggap ka ng matinding parusa para dito, pagtatapos ni Avery. Wala nang masabi. Levi, disappointed kami sayo. Kung hindi dahil sa intervention ng matandang gobernador, baka namatay na si Evie. Naririnig mo ba ako? Muntik mo nang patayin si Evie. Napahikbi si Zoe. Kung ang biktima ay ibang tao, nagawa niyang panatilihin cool. Gayunpaman, ang kaligtasan ni Forlivia ang nakataya. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapasigaw kay Levi sa galit. Kinagat ni Levi ang labi niya sa sobrang inis bago ngumiti sa kanya. Bakit hindi mo ako tinanong kung bakit ako nandito? Bakit ka nandoon? Para iligtas si Evie. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 16:28. Sa sandaling sinabi ni Levi ang mga salitang iyon, ang mga tao ay muling huminga. Pagkatapos ay pinandilatan siya ng mga ito at mamulong, hindi ka ba naroon para saktan si Evie? Ano ang ibig mong sabihin sa pagligtas sa kanya? Walang maniniwala sa kanyang mga salita. Nagtungo ako sa Shadow Order na mag-isa at pinatay ang lahat doon, kasama ang mga pinuno ng Order. Tapos, niligtas ko si Evie. Ang pinuno ng Shadow Order ang nagsabi sa akin na ang mga disipulo mo ang mga especially iya, mataimtim na sagot ni Levi. Gayunpaman, walang katibayan upang i-back up siya, kaya hindi nito makumbinsi ang iba sa pagiging tunay nito. Basura.
Si Evie ay malinaw na iniligtas ng matandang gobernador, wala itong kinalaman sa iyo. Sinasabi mo ba sa amin na ikaw mismo ang nag-wipe sa buong Shadow Order? Isa kang normal na tao. Ito ay masyadong wala sa mundo. Tanging ang matandang gobernador na nasa rank 6 Supreme Class ang makakasira ng Shadow Order. Ikaw talaga ang sinungaling, ha? Walang maniniwala na kayang lipulin ng isang ordinaryong tao ang makapangyarihang Shadow Order ng mag-isa. Imposible naman. Sige, ang matandang gobernador ang nagligtas kay Forlivia, at ligtas na siya ngayon. Iyon ang magtatapos sa kaso. Siya ang ama niya, kaya wala tayong magagawa tungkol dito. Oras na para umalis, putol ni Avery. Noon lang tumigil ang iba sa pag-atake kay Levi. Sana makaisip ka ng mas magandang kasinungalingan kaysa sa susunod na pagkakataon, Levi. Si Zoe ay lubos na nadismaya sa kanya. Hindi lamang niya muntik na mapatay si Forlivia, ngunit nakaisip pa siya ng isang walang katotohanang kasinungalingan. Ang mga natuwa sa pagsasara ng kaso ay si Helios at ang tatlo pa. Pagkatapos ng lahat, nagawa nilang linisin ang kanilang pangalan at sinisisi si Levi. Nako, nakakakilig na ride. Ngunit bumalik ang maldita na babaeng iyon, kaya nananatili kaming nanganganib sa kanyang presensya. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Natahimik si Helios, nagmumuni-muni habang hinahaplos ang kanyang baba. Oo, maging ang matandang gobernador ay protektado sa kanya. Siya ang may huling sasabihin tungkol sa kinabukasan ng Wildefield. Nakasimangot din yung iba. Maya-maya, may lumitaw na tao sa harap nila. Si Levi iyon. Kailan ka dumating? Napalunok si Helios. Paano siya lumitaw nang walang ingay? Lumitaw siya ng tama habang nag-uusap kami tungkol sa kung paano namin haharapin ang kanyang anak na babae. Speaking of the devil talaga. Minsan mo nang inalagaan ang aking anak, kaya bibigyan kita ng 1 linggo para aminin ang iyong mga ginawa at humingi ng tawad tungkol dito, sabi ni Levi. Baliw ka ba? Anong aaminin natin? Kanino tayo hihingi ng tawad? Tanong ni Helios. Alam mo ang sagot, ang mga tao ay nagkakamali. Bata ka pa, kaya naiintindihan ko kung bakit mo ito ginawa. Gayunpaman, ang kailangan mong gawin ay matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Kung tatanggi kang aminin ang iyong mga pagkakamali, haantong ka lang sa daan patungo sa isang dead end. Natawa naman si Helios at ang iba pa. Anong pinagsasabi nitong lokong ito? Walang kinalaman sa amin ang aksidente ng iyong anak. Magwala ka. Pagkatapos ay inilibot ni Levi ang tingin sa iilang tao. Sinabi ko na ang aking piraso. Kung hindi mo aaminin ang iyong mga pagkakamali, kailangan mong humiga sa kama na iyong ginawa. Pagkasabi nun ay umalis na si Levi. Kailangan nating humiga sa kam ang ginawa natin. Makikita natin. Gusto kong malaman kung ano ang eksaktong magagawa mo sa amin makalipas ang 1 linggo. Napangisi ang iilan. Kahit galit sila, natarante rin sila. Bakit sigurado si Levi na kami ang may kasalanan? Dapat may dahilan ito. May alam ba talaga siya? Si Levi ba talaga ang nagligtas kay Evie at nilipol ang Shadow Order? Nagtataka ang isa sa kanila. Paano iyon? Maliwanag na ang matandang gobernador ang gumawa nito. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1629. Marahil siya mismo ang nakaisip nito. Kung tutusin, kami lang ang may motibo na pagtripan ang kanyang anak na babae. Nadama ni Helios na iyon ang pinakakapanipaniwalang paliwanag, kaya sinabi niya, sa palagay ko rin. Ano ang gagawin natin sa kanyang kahilingan? Sino ang nagmamalasakit? Isa lang siyang normal na tao. Wala siyang magagawa sa atin. Dahil dito, hindi pinansin ng lahat ang bagay na iyon. Hindi lamang nagkaroon ng kaguluhan sa Wildefield tungkol sa balita ng pagkalipol ng Shadow Order, ngunit ang buong mundo ay natigilan. Mula nang nawasak ang pangako ng Diyos, ang pinakamakapangyarihan ay tahimik. Walang kahit isang ingay mula sa kanila. Ang pagpuksa sa Shadow Order ay isang malaking bomba. Una at pangunahin, ang Shadow Order ay isang makapangyarihang organisasyon. Isa sila sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Erudia. Bukod dito, ang pinuno ng Order ay isang rank 5 na individual sa Supreme Class, na isang pambihirang tanawin. Pangalawa, wala ni isang kaluluwa sa Shadow Order ang nakaligtas sa pagsubok. Ito ay talagang isang napakalaking nakakagulat na kaganapan.
Ang mga Dragonites ay tensyonado at balisa. Ilang sandali lang ang nakalipas, wala silang ideya na may nangyaring kasing major nang nangyari sa loob ng Erudia. Kung hindi Shadow Order ang target kundi sila, napahamak na sila. Kinailangan nilang pabilisin ang kanilang pag-unlad. Nakatulong ito na ngayon ay nakikipagtulungan sila sa sinaunang pamilya ng medical elite. Ang mga benepisyo na inaalok ng mga Dragonites, kabilang ang kapangyarihan, pera, at ari-arian, ay nasiyahan sa lahat ng mga kahilingan na mayroon ang sinaunang pamilya ng medical elite. Higit pa rito, nagalok sila na magbigay ng iba't ibang hindi mabibili na mga halamang gamot sa sinaunang pamilya ng medical elite. Iyon ang dahilan kung bakit sa wakas ay pumayag ang sinaunang pamilya ng medical elite na tulungan si Erudia na sanayin ang 5 individual ng Supreme Class. Bukod dito, napagkasundoan nilang tulungan si Levi na maibalik ang kanyang martial vein. Siyempre, hindi sigurado ang sinaunang pamilya ng medical elite kung kaya nilang ibalik ang kanyang martial vein, gusto lang nilang makasigurado na makukuha nila ang mga benepisyong inaalok ng mga Dragonites. Gaya ng pinlano, gamit ang mahiwagang gamot ng sinaunang pamilya ng medical elite at sinaunang gamot, tinulungan nila si Erudia na sanayin ang 5 individual ng Supreme Class. Higit pa rito, si Floyd at ang 5 pa ay nakamit din ng Supreme Class. Katulad nito, marami ang nakamit ang peking Supreme Class o hindi bababa sa umabot sa punto na malapit na nilang makamit ito. Sa isang kisap mata, ang kapangyarihan ni Erudia ay tumaas ng husto. Bilang tugon, ipinagkaloob ni Erudia sa sinaunang pamilya ng medical elite ang titulo, Medical Guardian of Erudia. Mabilis na tumaas ang katayuan ng sinaunang pamilya ng medical elite. Sa pangunguna ng mga Dragonites, pumunta si Sunny upang makipagkita kay Levi upang tumulong na maibalik ang kanyang martial vein. Dahil maayos ang pakikitungo mo sa mga Dragonites, hindi mo na kailangang lumuhad at humingi ng tulong sa akin. Nang marinig niya na gustong ibalik ng grupo ng mga tao ang kanyang martial vein, natigilan si Levi. Kung ibabalik nila ang kanyang martial vein, at kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa hinaharap, alam ni Levi na walang kahihiyang aangkinin nila na sila ang nagbigay sa kanya ng mga kapangyarihang iyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kakainin ang iyong mahiwagang gamot, at hindi ko gusto ang iyong acupuncture. Walang masama sa pagiging normal na tao, sagot niya. Ikaw, how dare you, sigaw ni Sunny. Levi, maging magalang at hayaan mong subukan ni Mr. Washington. Paano kung matutulungan ka niya talagang gumaling? Ordinaryong tao ka lang ngayon. Paano kung may problema si Erudia? Paano kung may problema ang pamilya mo? Makakapanood ka lang nang wala kang magagawa, sabi ng isa, sinusubukan siyang kumbansihin. Ngumiti si Levi sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya ko ay hindi malalagay sa anumang panganib. Tama, nakalimutan ko na ang anak mo ay disipulo na ni Wildefield. Maging ang matandang gobernador ng rank 6 Supreme Class ay binabantayan siya. Kahit na ang iyong asawa ay kinuha ng isa sa Wildefield. Paano sila posibleng nasa anumang panganib? Sayang na ikaw ang dating hari ng mundo. Magiging kayo ba talaga? Kayang panindigan kung paano lumalakas ang iyong anak at asawa habang nananatili kang isang karaniwang tao. Nagpaplano ka bang umasa sa iyong asawa at anak na babae? Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1630. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na may masamang tingin. Ngumiti ulit si Levi. Walang masama sa pagiging dependent sa kanila. Kung mayroon kang asawa at anak na katulad ko, maaari ka ring umasa sa kanila. Arg. Ang kanyang mga salita ay matagumpay na inis sa kanilang lahat. First time nilang makatagpo ng isang taong walang pakialam na umasa sa iba. Salamat, pero hindi salamat. Hindi na ako interesado sa larangan ng digmaan. Baka maghanap ka ng ibang tutulong, sagot ni Levi. Hindi mo talaga gets, no? Alis na tayo. Ang mga Dragonites at Sunny ay sumugod. Hindi pinansin ni Levi ang reaksyon nila. Ginagawa ito ng mga Dragonites para sa kapakanan ni Erudia. Nais lamang nilang sirain ang sistema ng pagtatanggol ni Erudia. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isang mahalagang sandali. Isang araw, darating ang trahedya. Ang gusto lang ni Levi ay maging ligtas at maayos ang kanyang pamilya. Samantala, sa ilang lugar sa ibang bansa ay isang grupo ng mga tao.
Nasa kalagitnaan sila ng usapan. Tulad ng alam mo, si Erodia ang may pinakamagagandang mapagkukunan sa mundo. Mandirigma man ito o karaniwang tao, ang Erodia ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan. Tayong mga individual sa Supreme Class, lalo na. Si Erodia ang babe na pinagnanasaan nating lahat. Talaga, napakaraming mapagkukunan na mayroon si Erodia para sa pagsasanay. Bukod dito, maraming mga sinaunang guho, kayamanan, kakaibang hayop, at maging ang mga maalamat na sandata. Bago pa man lumitaw ang pangako ng Diyos, hinahangad na namin na magkaroon ng isang piraso ng Erodia para sa aming sarili, ngunit mahirap itong makamit. Ang mga Erodian ay hindi karaniwang naghihikayat sa iba, ngunit sila ay isang matigas na grupo. Bubugbugin nila ang sino mang maglagay ng daliri sa kanilang mga gamit. Tumawa ang isang lalaking nakasuot ng mahabang coat na may sunglass. Okay, alam ko kung ano ang gusto ninyong lahat. Kung magbibigay ako ng pagkakataong gumala at gawin ang anumang gusto mo sa Erodia, magiging interesado ka ba? Siyempre, masiglang tumango ang mga Supreme Class Fighters. Mga ad ng Pub Future, siyempre ginagawa namin. May plano ako, nakangiting pahayag ng lalaking nakakot. Anong plano? Tanong ng iba. Ang lalaking nakakot, si Bruce Johnston, ay nagsabi, simple lang. Sinalakay namin si Erodia at pinaghiwalay namin ito. Kapag sa atin na si Erodia, magagawa natin ang anumang gusto natin. Paano iyon tunog? Ano? I invade si Erodia. Gawin mong amin si Erodia. Sa pagkakataong iyon, kinilig sila. Hindi pwede. Masyadong malakas si Erodia. Maraming sumubok na talunin si Erodia pero hindi nagtagumpay. Tama iyan. Masyadong makapangyarihan si Erodia. Halos hindi sila magagapi. Ito ay maliwanag na ang Supreme Class Fighters ay natatakot kay Erodia. Paano kung magtipon tayo ng maraming mga Supreme Class Fighters at ang suporta ng makapangyarihang puwersa ng iba't ibang bansa upang lumikha ng isang hindi pa naunang hukbo? Mungkahi ni Bruce. Ipunan ang lahat ng puwersa sa mundo para salakayin si Erodia. Noon, malapit nang malaglag ang kanilang mga mata sa kawalang paniwalang naramdaman. Lahat ng puwersa, sobra na iyon. Iniimbitahan lang namin ang mga gustong makakuha ng isang piraso ng Erodia. Sigurado akong maraming kaaway ni Erodia, at marami pa ang gustong makipagtulungan sa amin sa plano. Totoo, maraming naging kalaban si Erodia. Kung maaari nating tipunin sila, sigurado akong gagana ang pagsalakay na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Bruce, magiging tapat ako sa iyo. Nag-recruit ako ng iba para salakayin si Erodia. Sa lalong madaling panahon, isang hukbo ay bubuo, at magkakaroon tayo ng isang piraso ng Erodia sa ating mga kamay. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1631. No wonder it's been so peaceful lately. Nagtataka lang ako kung bakit natahimik sila pagkatapos masira ang pangako ng Diyos. May gumaganap bilang mastermind behind the scenes. Sa wakas, nasagot na rin ang tanong na nasa isip nila. Tumango si Bruce. Tama iyan. Kami ang nagplano nito. Nakipag-ugnayan kami sa pinakamahuhusay na tao sa lalong madaling panahon upang matiyak na mananatili silang mababa. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay sa pagbuo ng hukbo. Nag-iingat din si Erodia. Narinig ko na naghahanda sila para sa isang labanan. Ngunit sigurado ako na hindi nila aasahan ang isang hukbo na puno ng mga mandirigma. Mapipigilan ba nila tayo? Ha. Nakasakay na ako. Pareho. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa tuwa. Lahat sila ay sumali sa hukbo. Sa katunayan, nagsisimula silang isipin ang hinaharap kung saan mayroon silang isang piraso ng Erodia sa kanilang sarili. Sigurado silang lahat na matatalo si Erodia. Pagkatapos ng lahat, si Erodia ay lumalaban sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang sitwasyon ng lahat laban sa isa. Ang mga katulad na tanawin ng recruitment tulad ng ginawa ni Bruce ay nangyayari sa buong mundo. Sila ay tunay na nag-iipon ng pinakamahusay upang pumunta laban sa Erodia. Habang parami ng parami ang mga miyembro na na-recruit para sa hukbo, isang krisis ang dahan-daang pumasok sa Erodia. Ang pangunahing bagay ay ang Erodia ay nahaharap sa mga problema mula sa labas ng mundo at mula sa loob ng bansa. Ang problemang kinaharap nila sa loob ng bansa ay wala sa mga individual ng Supreme Class ang bahagi ng mga Dragonites. Hindi tulad ng mga normal na tao,
wala ni isa sa kanila ang nakadama na para silang kabilang sa isang bansa. Para sa kanila, nakatira lang sila sa Erudia, hindi sila kabilang sa Erudia. Malaya sila. Hindi sila kailanman nasa ilalim ng mga paghihigpit ng mga Dragonites. Sa katunayan, ang ilan sa mga mandirigma ng Supreme Class ay may masamang hangarin na maglalagay sa panganib kay Erudia. Ang tanging pakikipagtulungan ni Erudia sa kanila ay tulad ng sa sinaunang pamilya ng medical elite. Kailangan nilang magbigay ng tontoneladang benepisyo upang sila ay makipagtulungan. Kaya naman, ang mga panahong naghihintay kay Erudia ay magiging mahirap. Buti na lang at naghahanda ang mga Dragonites. Ilang oras pa bago mabuo ang hukbo, at sapat na ang panahong iyon para ihanda ng mga Dragonites ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin inasahan ng mga Dragonites na ang dahilan sa likod ng hindi pagkilos ng mga Supreme Class Fighters ay dahil naghahanda sila ng malaking sorpresa para kay Erudia. Samantala, si Levi ay hindi nagpapabiye sa bahay. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang tagapagturo. Mahaba pa ang daan sa unahan niya. Maaari pa rin siyang maging mas malakas. Hindi nagtagal, 7 araw na ang lumipas. Dumiretso si Levi sa Wildefield. Nang makita siya ni Zoe at Mia, nagtanong sila, bakit ka nandito? Wala naman masyado. Nandito ako para hanapin si Helios at ang iba pa. Pagkatapos ay pumunta si Levi kay Helios. Nawala ka na ba sa isip mo? Alam ni Zoe kung anong klaseng tao si Levi, kaya alam niyang nandito ito para sa gulo. Sa kasamaang palad, mas mabilis pa rin si Levi, dahil hindi nagtagal ay natagpuan niya si Helios at ang iba pa. Nang marinig nila ang kanyang mga yabag, lumingon sila sa kanya. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Tanong ni Levi. Ano? Siyempre hindi tayo. Nagtawanan si Helios at ang iba pa. Sila ay nagsasabi sa kanya ng katotohanan, hindi nila naalala ang kanyang mga salita. Wala ni isa sa kanila ang nagseryoso sa kanyang babala. Sinabi ko sa iyo na mayroon kang 1 linggo para aminin ang iyong mga pagkakamali. Ngayon, tapos na ang oras, paalala ni Levi. Noon naman ay tinapik ni Helios ang kanyang noo at tumawa ng malakas. Tama, tama, tama. Ngayon naalala ko na. Dapat tayong humiga sa kama kung hindi natin aaminin ang ating mga pagkakamali, di ba? Ha ha ha. Habang tumatawa sila, tinuya nila, gusto naming makita kung ano ang gagawin mo sa akin. Sumama ka sa akin, at malalaman mo. Tumalikod na si Levi para umalis. Ha ha ha. Mahusay. Iyon talaga ang gusto ko. Mabilis namang sumunod sa kanya ang iba. Nakatali ang kanilang mga kamay noong nasa Wildefield sila. Gayunpaman, kapag sila ay nasa labas ng Wildefield, maaari nilang harapin si Levi nang walang pakialam sa mga kahihinatnan. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1632. Iniisip lang ni Helios at ng kanyang barkada kung paano nila maakit si Levi sa isang liblib na lugar para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang isda ay lumangoy sa lambat mismo. Habang naglalakad sila, lumaki ang malapad na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ako makapaniwala na may mga tanga na katulad niya. Samantala, nagmamadaling pumunta sina Zoe at Mia, umaasang mapipigilan sila. Nasa pagitan natin ito. Huwag idikit ang iyong ilong dito. Isa pa, siya ang lumapit sa amin. Siya ang nanliligaw sa atin. Pagkatapos ay binaril ni Helios si Zoe. Ano ngayon? Pupunta ba tayo at hanapin ang gobernador? Sa sobrang pag-aalala, tinadyakan ni Zoe ang kanyang paa. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ano man ang lahat, si Levi pa rin ang ama ni Evie. Alam ni Helios at ng iba pa ang kanilang mga limitasyon, wala silang gagawing masama sa kanya. Tumanggo si Mia. Totoo. Kahit na ang gobernador ay walang magawa tungkol sa kanya, pabayaan si Helios at ang kanyang barkada. Zoe, sasabihin kong hindi ka na dapat makialam dito. Baka lumala ka pa. May tumabi sa kanila, oo, oo. Bukod dito, si Levi ang hindi makatwiran sa bagay na ito. Siya ang nagsiwalat ng sikreto sa Shadow Order ngunit sinubukang sisihin sa kanila. Masasabi kong karapat-dapat siyang turuan ng leksyon. Nag-alala si Zoe sa kanyang mga labi bago huminga. Levi, hindi ka nakikinig sa akin. Dapat matagal nang natapos ang bagay na ito, ngunit tinatanggihan mo itong pabayaan.
Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan nito pagkatapos. Nang marinig ang katiyakan na tuturuan lamang si Levi ng banayad na aral, nakahinga ng maluwag si Zoe. Nadama niya rin na karapat-dapat si Levi na turuan ng leksyon. Masyado siyang matigas ang ulo para sa kanyang kapakanan. Dinala ni Levi si Helios at ang tatlo pa sa kalapit na bulubundukin. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at ito ay malapit sa sementeryo kung saan inilibing ang matandang gobernador. Pagtingin sa paligid, nakangiting komento ni Helios, ito ay medyo malayong lugar. Sasabihin kong walang makakaalam kahit na mamatay ka rito. Hahaha, nagtawanan ang iba nang marinig ang komento ni Helios. Pinag-uusapan na nila kung paano nila haharapin si Levi, kung papatayin ba nila ito o lumpo. Nasa labas sila ng Wildefield, para magawa nila ang anumang gusto nila. Mga ad ng pub future. Anuman ang nangyari kay Levi, sa karamihan, ang gobernador ay magalit sa kanila para dito. Walang magiging malubha. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay wala kung ikukumpara kay Forlivia. Baka galit din ang gobernador at ang iba kay Levi. Baka gusto na rin nilang paalisin siya, kaya lang hindi nila kaya. Lumingon ang iilan at tumingin kay Levi na para bang biktima nila. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na umamin at humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Kung gagawin mo iyon, pakakawalan na kita. Lumingon si Levi para lingunin sila. Sa sandaling iyon, nagbahagi ng tingin si Helios at ang iba pa. Parang narinig nilang nagbibiro si Levi. Hindi pa ba niya maintindihan kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan niya? Ikaw ang nasa panganib, Levi. Hindi tayo. Sa sumunod na segundo, humagalpak sila ng tawa. Hindi ba't sinabi mo na tayo mismo ang magdadala ng kahihinatnan? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ang tingin nila kay Levi ay para silang tanga. Hindi nila maisip kung paano nagagawa ng isang ordinaryong tao ang anumang bagay sa kanila. Bukod dito, ang apat na tao ay pawang mga Supreme Class Fighters. Si Helios mismo ay isa ng Rank 3 Supreme Class Fighter. Ano kayang gagawin ni Levi? Napakagaling. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Binigyan sila ni Levi ng maraming pagkakataon. Gayunpaman, hindi nila ito pinahalagahan. Halika, gusto mo ba akong suntukin? Sampilan mo ako dito. Ang isa sa mga disipulo ni Avery, si Daxton Yarbrough, ay inilapit pa ang kanyang mukha. Isa siyang Supreme Class Fighter, kaya ang kanyang katawan ay matigas na parang bakal, kahit mga bala ay hindi siya makasakit. Ang isang ugoy mula sa isang ordinaryong tao ay makakasakit lamang sa mismong umaatake. Bang! Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay dumating ang isang malakas na pagsabog. Isang puwersa na maaaring magpalipat ng mga bundok sa buong lupain. Bang! Tinamaan ng puwersa, pinalipad si Daxton. Binalot ng katahimikan ang lugar. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1633. Bumagsak. Ang paglapag ni Daxton ay gumawa ng butas sa lupa. Basag. Basag. Ang shockwave ng puwersa ay dumurog sa lahat ng mga puno sa kanilang paligid. Napatulala si Helios at ang dalawa pa. Tinalo lang ba niya ng suntok ang isang Supreme Class Fighter? Ano? Hindi siya average Joe. Siya. Nang si Helios ay magsasabi ng isang paalala, si Levi ay biglang isinara ang distansya sa pagitan nila at lumitaw mismo sa kanyang harapan. Pow! Ang papasok na suntok ay natakpan ang paningin ni Helios nang wala pang isang segundo. Niwala siyang oras para mag-react. Arg! Naputol ang ulo niya sa tagiliran dahil sa suntok habang dumura siya ng dugo. Pow! 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 Parang machine gun, pinaulanan ni Levi ng suntok si Helios. Sa ilang segundo, halos iba na ang hugis ng katawan ni Helios. Hindi niya maipakita ang alinman sa kanyang rank 3 Supreme Class prowess at all. Naipit siya ng isang ordinaryong tao lang. Nang si Helios ay nakalawit sa pagitan ng magandang linya ng buhay at kamatayan, huminto si Levi. Pow! 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 Ganon din ang ginawa niya sa dalawa pa. Ganap na walang kapangyarihan, tanging nakamasid lang sila habang pinaulanan sila ni Levi ng mga suntok. Hindi sila tugma ni Levi. Ang mga natatanging individual ng Wildefield ay maaari lamang maipit at masuntok ni Levi, na lubos na walang pagtatanggol. Iyo, isa kang R-Rank 6 Supreme Class, nauutol na sabi ni Helios habang nanginginig ang kanyang mga labi,
puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang mga aksyon at puwersa ni Levi kanina ay nagpakita sa kanila na siya ay higit na makapangyarihan kaysa kay Avery. Siya ay dapat na isang rank 6 Supreme Class Fighter. At least, iyon ang naisip ni Helios. Sa totoo lang, si Levi mismo ay hindi alam kung gaano siya kalakas, ngunit alam niya na madali niyang matatalo ang isang rank 6 Supreme Class Fighter. Ano? Rank 6 Supreme Class. Halos mabasa ng tatlo ang kanilang pantalon nang marinig iyon. Masyadong nakakatakot. Hindi. Teka, biglang nanlaki ang mata ni Helios. Iniligtas ni Levi si Evie. Siya ang nag-wipe out sa Shadow Order. Ibig sabihin totoo lahat ng sinabi niya. Paano pa niya malalaman na kami ang magbubunyag ng sikreto? Mukhang narinig niya talaga ito sa pinuno ng utos. Anong matandang gobernador? Hindi siya nagpakita. Paano ba talaga siya ang magliligtas sa kanya? Ang katotohanan ay sa wakas ay dumating sa liwanag. Siya ang Sumire sa Shadow Order. Hindi nakakagulat na sinabi niya na walang karapatan si Wildefield na turuan ang kanyang anak na babae. Hindi talaga. Inakala ng lahat na nagbibiro siya nang sabihin niyang ipapabagsak niya sa lupa si Wildefield kung magalit sila sa kanyang anak, ngunit sa katunayan, seryoso siya tungkol dito. Madali niyang sirain ang buong lungsod anumang oras. Paf! Og! Dumura sila habang tumatakbo sa kanilang isipan ang mga kaisipang iyon. Anong klaseng nilalang ang tinawid natin? Higit sa lahat, hindi siya pinaghihigpitan ng pangako ng Diyos. Hindi kita papatayin ngayon, ngunit kailangan mong bumalik at sabihin ang totoo sa iba. Kung hindi, papatayin talaga kita. Ang Shadow Order ang magsisilbing halimbawa, sabi ni Levi. Kaagad, tumanggo sila at nagmamadaling bumalik sa Wildefield. Bumalik na sila. Tingnan mo. Ayan na sila, sigaw ng isa. Sa pagkabalisa, mabilis na nagtipon si Zoe at ang iilan sa kanilang paligid. Ano? Aba, nang makita nila ang dagwang kalagayan ng apat na tao, natigilan ang lahat. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1634. Anong nangyari? Bakit sa halip ay binugbog sila? Napatingin ang lahat ng hindi makapaniwala. Logically speaking, si Levi dapat ang bugbugin. Gayunpaman, sa halip ay nasaktan si Helios at ang kanyang mga kasama. Ang kakaibang kababalaghan ay nakaintriga sa lahat. Anong nangyayari? Nasaan si Levi? Sabay tanong ni Zoe. Baka may nangyari kay Levi o hindi lang siya ordinaryong tao. Ang pag-aakalang may higit pa kay Levi at ang katotohanang kaya niyang talunin ang mga lalaking iyon ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Zoe. Hindi sila pinansin ni Helios at sa halip ay pinuntahan si Avery. Di nagtagal, tinipon ni Avery ang mga mamamayan ng Wildefield sa isang plaza bilang hiniling sa kanya ni Helios na gawin ito. Gayunpaman, curious siya kung ano ang intensyon ni Helios. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Pumalakpak. Biglang lumuhad si Helios at ang tatlo pa. Humihikbi si Helios, Mr. Fairclough, binaygo ka namin. Sa totoo lang, may tinatago kami sa iyo at sa mga tao ng Wildefield. Nagulat ang karamihan. Ano? Anong ginawa mo? Tanong ni Avery. Mr. Fairclough, tama ang ama ni Evie. Kami ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa kanya sa Shadow Order. Ipinagtapat ni Helios ang lahat sa publiko. Nakanganga ang lahat sa hindi makapaniwalang parang tinamaan ng kidlat. Nagsasabi ba talaga si Levi ng totoo? Lahat tayo nagkamali sa kanya. Nanginginig na sagot ni Zoe at Mia. Tama ang ama ni Evie. Nagseselos kami sa kanya. Matapat na ipinakita ni Helios at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga kaluluwa. Ano? Lahat kayo. Ako ay lubos na nabigo sa iyo. Alam mo bang halos sirain mo na ang kinabukasan ni Wildefield? Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, nagpadala si Avery ng nakakatakot na shockwave. Bam! Si Helios at ang iba pa ay pinalipad lahat. Kailangan kong parusahan kayong apat sa pagtatangkang saktan ang kapwa ninyo mag-aaral. Maaaring nakatakas ka sa hatol na kamatayan, ngunit pahihirapan ka pa rin bilang iyong parusa. Pagkatapos nito, makukulong ka sa isang kuweba ng 10 taon. Napaungol si Avery. Salamat, Mr. Fairclough, para sa iyong awa. Si Helios at ang iba ay yumuko. Mula ngayon, hindi na kayo mga alagad ko. Opisyal ko nang sinira ang lahat ng relasyon sa iyo.
Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ko na ako, si Avery Fairclough, ay mayroon lamang isang alagad mula ngayon at ito ay si Forlivia. Nang malapit na silang akayin, umalangaw-ngaw ang boses ni Alfred. Maghintay ka. Lumapit si Alfred sa kanila at tinanong, may hindi tama. Hindi mo lang inamin ang iyong pagkakamali bago ito, ngunit sinisi mo rin si Levi para dito. So, bakit biglang nagbago ang isip? Tama iyan. Nabalitaan ko na lumabas kayo ni Levi saglit. Pagbalik mo, namamaga lahat ng mukha mo. Ngayon, umamin ka sa iyong mga gawa. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Tristan. Sa sandaling magsalita ang dalawang matanda, lahat ay tumingin kay Helios dahil sila rin ay nakikiusyoso. Si Zoe at Mia ay lalo pa. Sabik silang malaman kung ano ang nangyari sa pakikipagpulong kay Levi at kung ano ang naging dahilan upang lumipat si Helios sa kanyang tono. Kami, mukhang nagkakasalungatan, ayaw ni Helios na maalala ang nangyari. Magsabi ka ng totoo. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari kay Levi. Sigaw ni Avery. Napaawang ang labi ni Helios. Mabilis ang paghinga, tinitigan sila ni Zoe. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Chapter 1635. Governor, something's wrong. Just now, they went to the old governor's grave. It looked as if the old governor had raised the area with his power. At that moment, the guard responsible for guarding the forbidden area shouted as he ran up to them. He went on to describe the frightening scene. It was obvious that the devastation was caused by a rank 6 supreme class warrior. Avery furrowed his eyebrows. Did you go near the old governor's grave? Helios nodded. Insolence. That place is forbidden. How dare you go there? Avery roared. I understand now. It must be the old governor who beat them up and made them confess, Alfred remarked suddenly. Everyone shared his view as to them. After all, Levi was just someone ordinary. Hence, it was impossible for him to have beaten up Helios, who was a rank 3 supreme class. The old governor must have attacked them when they attempted to teach Levi a lesson. In that case, I have a question. Why did Levi insist that they were the ones who revealed the information? How did he know? Someone asked. Isn't it simple? Don't you know what Levi's previous job was? Even if he has lost his power, he is extremely savvy with information. I guess when he found out Evie had been kidnapped, he headed the Shadow Order, and that's how he got to know the truth, Avery explained. True. The tracker that was placed on Evie was made by my husband. Zoe nodded. Oh, now it makes sense. This means Levi isn't someone ordinary. However, he still needs to thank the old governor. Yes, that's right. In the end, Helios and his gang received their rightful punishment, while the field was peaceful again. However, it wasn't the same everywhere else. In the shadows, the Allied army was gathering its forces. Beyond that, they were also accumulating resources all over the world. Anything that could enhance their fighting capabilities would be commandeered, especially powerful weapons that they had coveted for a long time. Meanwhile, in a manor somewhere within Zarain, Byron, are you really going to Erudia? The group asked the silver-haired man. What surprised them was that the man was a cyborg. He had robotic arms and legs. In fact, he even had mechanical wings as part of his flight system. More importantly, he didn't look entirely like a robot. Instead, he was an amalgamation of flesh and machine. In fact, his heart and many of his other organs were mechanical, resulting in him looking like a monstrosity. However, it granted him extraordinary powers. Feeling ecstatic, the silver-haired man smiled. I have discovered the existence of a piece of iron meteorite in Erudia, and it is located in a museum within Northampton. It is extremely suited for an upgrade for me, which will double my power at the minimum. However, Master has told us to avoid any conflicts with Erudia, so as to not raise any suspicion. Furthermore, by trying to steal something from them, it would be dangerous for you if you were to be discovered, someone advised him against it.
Byron snapped, "Shish. Who says I'm stealing it? Sooner or later, Erudia will be ours. All I'm doing is taking it ahead of time. How is that considered stealing? True, Erudia is about to be split up. When the time comes, its land, wealth, resources, and women will all be ours. We can then do whatever we want." He. The group of men burst into laughter. Soon, Byron set off for Erudia. Not long after that, Bruce, who was responsible for building the Allied army, arrived at the manor. "What? My brother has gone to Erudia." Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Chapter 1636. Evidently, Byron, the cyborg was Bruce's younger brother. Why did he go? Get him to return at once. It's too dangerous, Bruce yelled. Master, Byron has gone for a long time. Furthermore, no one can stop him once he has set his heart upon something. The group of men knelt on the floor, trembling. Bruce sighed. Damn it, he is messing up the plan. By going to Erudia, he might not only arouse their suspicions but also put himself in grave danger. In that case, what shall we do, Master? He should arrive in Erudia by now. Should we send some of our elites to bring him back? Bruce shook his head at once. No, once we make any major movements, Erudia will notice, which will cause our plan for the Allied army to fail. Hence, we can only pray that he returns in one piece. If he gets caught, it's not the end of the world. We'll just get Zara in to pressure Erudia for his return. Understood. We will then get in touch with Zarain's leaders. Meanwhile, Levi had returned to Northampton from Wildefield. In the outskirts of Northampton, he ran into Byron, who had just arrived in Erudia, by accident. A foreigner who's a supreme-class warrior. Levi broke into a smile. Given how he was sneaking around, he definitely must be up to no good. Once he reached home, Levi informed Floyd at once. Come to Northampton at once and monitor this person's movements, Levi ordered. Soon, Floyd arrived with his men in Northampton to tail Byron. At night, Byron openly headed toward the Northampton Museum. Looking around, he remarked with a smile. Soon, everything will be ours. When Erudia falls, all the men and women will be our slaves. With that, he entered the museum. Inside one of the displays, he saw the iron meteorite he was looking for. 3 years ago, a huge meteorite had crashed on Northampton. After being found and determined to be valuable, it was then put on display in the museum. Crack, crack, crack. Byron's robotic hand creaked as he clenched his fist. Bam! Crack! He shattered the bulletproof glass with a punch. The display case wasn't made of ordinary bulletproof glass. It was strong enough to withstand the impact of a cannon blast. However, Byron shattered it easily with a single punch. Beep, beep, beep. His attack had caused the alarms to blare. Nevertheless, he calmly picked up the iron meteorite and left. So what if I triggered the alarm? It's not like these insects can stop me. However, Byron was surprised when no one came. In fact, there wasn't a soul in the museum at all. Just as expected. What a bunch of losers. No wonder they are destined to be slaves, Byron ranted when no one came to stop him. However, the moment he arrived at the exit carrying the iron meteorite, he was stunned. Floyd and his men were waiting there for him. You thief! How dare you steal from Erudia? Floyd bellowed. Ha ha ha! Steal! I'm just taking what's mine. Erudia will be ours soon. Naturally, all this belong to us. Even your moms, wives, and daughters are ours. When the time comes, your men will be turned into slaves, just like a bunch of dogs. Laughing diabolically, Byron didn't see them as a threat at all. Meanwhile, Floyd and his men were infuriated by Byron's speech. However, Levi, who was standing behind them, was already deep in thought. Step aside, or I will kill you all. Byron roared. Is that so? Kill all of us.
When Floyd and his men exuded their powerful aura, Byron's expression drastically changed. Supreme Class Fighters. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Chapter 1637. Byron was surprised by the appearance of 5 Supreme Class warriors. Behind them were many more fake Supreme Class warriors. Get him. At Levi's command, Floyd and his men sprang to action. Even though Byron was strong, he was quickly overwhelmed and apprehended. How dare you steal from Erudia? Levi sneered. Puff, you slaves, release me, or all of you will die. Byron roared. Slap. Levi smacked Byron on his face. Boom. Byron was stunned by how powerful the slap was as it tore into his flesh. Having used his systems to analyze Levi, he concluded that Levi was just an ordinary human being. Where did such power come from? Master, what shall we do with him? Floyd asked. Bring him back and lock him up first. Stealing from the museum is a serious crime, Levi replied. Byron panicked in response. You can't imprison me. I didn't steal. Everything in Erudia belongs to us anyway. Byron screamed. Slap. Levi smacked him again. Byron continued yelling, Do you know who I am? Let go of me right this moment. I am a citizen of Zarain, and you will die for offending me. Besides, what proof do you have that I stole? Are you an idiot? There are surveillance cameras everywhere. Levi patted Byron's cheeks with disdain. You. Byron glared furiously back at Levi. Bam. Levi answered the look Byron gave with a punch in his face, causing blood to spew out of Byron's mouth. Let's see that glare of yours again. Bam. One more time. Bam. After a few punches, Byron's face was no longer recognizable. Having his defiance beaten out of him, he looked at Levi in horror. He had heard rumors about Erudia being filled with scums and cowards. Its citizens would submit to anyone that bullied them. Why are they so strong in reality? Even an ordinary man can toy around with a supreme class fighter like me. This is utterly shocking. Fine. You can imprison me for now, but you will have to release me very soon. Byron laughed as he was aware that Erudia would try their best to avoid conflict. Once his allies learned that he had been captured, they would inform Zarain to pressure Erudia into releasing him. Erudia would naturally comply so as to de-escalate the situation. After all, that had always been the case. Erudia would always minimize conflict by compromising wherever possible. With that in mind, Byron wasn't worried at all. In fact, he even smiled smugly at Levi. You really have a big mouth. Bam. Wham. Levi rained blows on Byron. I surrender. I surrender. Unlike his body, Byron's face was still flesh. Hence, it was pounded into mush by Levi. Consequently, he could no longer stomach the pain. Bring him back. In the end, Floyd brought Byron to Levi's home and locked him up in a huge metal cage. How dare you lock me up like a dog? You. Byron held his tongue abruptly when he saw Levi's fearsome glare. Without my orders, he is not allowed to be released. Levi ordered. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1638. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakahuli kay Byron. Binasag ni Bruce ang mesa sa harap niya. Sinabi ko sa kanya na huwag gumawa ng anumang gulo. At ngayon, nasa panganib ang kanyang buhay. Guro, ang ating prioridad ay iligtas muna siya, mungkahi ng kanyang mga lingkod. Mabilis, ipaalam kay Zarain at ipapilit sa kanila si Erudia na palayain si Byron, bilin ni Bruce. Naiintindihan. Aayusin natin ito. Hindi nagtagal, nakita ng kanyang mga subordinate si Byron. Guro, si Byron ay ikinulong ni Levi sa Northampton. Tumayo si Bruce. Ano, Levi? Hindi ba siya isang sibilyan na walang anumang posisyon ngayon? Anong karapatan niyang ikulong ang kapatid ko? Sa sumunod na sandali, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. This is actually to our advantage. Mas magiging mahirap kung mahuli siya ng mga Dragonites. Gayunpaman,
dahil nakakulong siya ng isang sibilyan, hindi lang natin siya mailigtas kundi humingi din kami ng tawad at kabayaran mula sa kanila. Tama iyan. Isasagawa natin ang plano ng sabay-sabay. Nakakulong sa kanyang hola, tinitigan ni Byron ang manor. Ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya kay Levi sa kanyang paglaya. Nagpasya siyang sirain ang pamilya ni Levi, lalo na ang mga babae. Sa pagkakataong iyon, pinapakain ni Levi ang mga aso sa kulungan sa tabi niya, sabay na ikinagalit ni Byron. Mas mababa ba ang pakikitungo niya sa akin kaysa sa isang aso? Naramdaman niya ang pagnanasa na mag-init ng ulo ngunit hindi niya ito pananggahasang gawin. Sa halip, pinandilatan niya si Levi na nakakuyom ang mga kamao. Thud, thud, thud. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag nang dumating si Floyd na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Guro, ako. Nag-alinlangan si Floyd. Magsalita ka. Ipinagpatuloy ni Levi ang pagpapakain sa mga aso nang hindi tumitingin. Natatakot ako na kailangan nating palayain siya. Sinulyapan ni Floyd si Byron sa kanyang hola. Nang marinig niyang bibitawan na siya, napangiti si Byron sa sarap. Ha ha ha, sinabi ko na sa iyo na kailangan mong bitawan ako. Pahihirapan kita paglabas ko. Nagsimula siyang kumilos ng mayabang. Tumahimik ka, putol ni Levi. Sabay-sabay na huminto si Byron nang maramdaman niyang hindi katumbas ng halaga ang pagbugbog muli. Hindi ako nagbigay ng pahintulot na palayain siya, malamig na sabi ni Levi. Si Floyd ay mukhang nagkakasalungatan. Gayunpaman, inutusan kami ng mga Dragonites na palayain siya. Sinabi nila na bilang isang sibilyan, wala kang awtoridad na ikulong siya at ikaw ay lumalabag sa batas sa paggawa nito. Ngayon, galit si Zarain at pinipilit si Erudia. Kaya naman, inutusan tayo ng mga Dragonites na palayain siya kaagad. Napamura si Byron nang marinig niya ang mga salita ni Floyd. Si Erudia ay binubuo ng isang grupo ng mga duwag. Sa kabila ng pagkakahuli sa pagnanakaw ng isang bagay, wala silang magagawa kundi palayain pa rin ako. Nakakamangha ito. Guro, kung wala kang tutol, palalayain ko siya. Hindi napigilan ni Floyd na magmungkahi bilang tugon sa pananahimik ni Levi. Sabay wagayway ng kamay para palabasan ng kanyang mga nasasakupan si Byron sa kanyang kulungan. Teka, how dare you? Ang dagandong ni Levi ay nagulat sa lahat, dahilan para mapatingin sila sa kanya. Master, sinusunod ko lang po ang procedures. Wala ka talagang awtoridad na ikulong siya, sabi ni Floyd. Tumayo si Levi at sumimangot, kinu-question mo ba ang awtoridad ko? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako ay isang ordinaryong mamamayan ng Erudia. Ang anumang bagay na nagbabanta kay Erudia ay aking negosyo. At doon nanggagaling ang awtoridad ko. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1639. Sinigawan ni Levi si Floyd at ang kanyang mga tauhan, gusto nyo ng dahilan. Nagnakaw siya sa museo ni Erudia at nilabag ang batas dito. Iyan ang dahilan. Dahil sa sapat na ebidensya, may karapatan akong ikulong siya. Nabigla sa rant ni Levi, walang nangahas na gumawa ng anuman. Lumabas ka na. Frustration na sigaw ni Levi. Nang makitang umalis si Floyd at ang kanyang mga tauhan, nagsimulang mag-alala si Byron. Hoy, huwag mo akong iwan dito. Ilabas mo ako. Klang, klang, klang. Pilit na kinakalampag ni Byron ang hola. Ang malakas na tunog ay nagpatigil kay Floyd sa kanyang paglalakad. Samantala, biglang tumayo si Levi na nagpapakain sa mga aso at binuksan ang kulungan. Bam! Nataman ng suntok si Byron sa lupa. Bam! 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 Inipit siya sa sahig, nagpakawala si Levi ng suntok sa kanya. Sa pagtalsik ng dugo kung saan-saan, napasigaw si Byron sa matinding paghihirap. Higit pa rito, hindi niya may pagtanggol ang sarili dahil seliado na ang kanyang lakas. Walang kapangyarihan, wala siyang choice kundi tiisin ang pambubugbog. Pakinggan natin na sabihin mo ito ng isang beses, hindi ba? Si Byron ay pinalo ni Levi. Please, maawa ka. Maawa ka sa akin. Nakayuko sa lupa, ang mukha ni Byron ay puno ng luha at dugo. Hindi siya makapaniwala kung paano kumilos ang isang sibilyan ng walang awa. Kung hahayaan mo akong makarinig ng isa pang salita mula sa iyo, buwagin ko ang iyong metal na paa sa bawat paa.
Sinama ng tingin ni Levi si Byron dahilan para manginig ito sa takot. Dahil ang kanyang katawan ay isang pagsasama-sama ng laman at metal, alam niyang hindi siya makakaligtas sa banta ni Levi. Anong tinatitigan mo? Pumunta ka na ngayon. Sinulyapan ni Levi si Floyd at ang kanyang mga tauhan, dahilan para tumakas sila sa takot. Kasabay nito ang pagluha ni Byron. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, kung saan siya ay pinahirapan ng isang sibilyan. Higit pa rito, hindi niya moari kung paano kumukuha ng mga tagubilin ang isang grupo ng mga Supreme Class Fighters mula sa isang ordinaryong tao. Ang tanging magagawa niya ay magdasal. Ano? Tumanggi si Levi na palayain siya. Nagulat ang mga Dragonites sa balita. Oo, sa totoo lang, hindi tama na palayain siya. Bakit hindi? Una, walang talo sa ating pagtatapos. Pangalawa, hinihiling ito ni Zarain sa atin. Para hindi na lumaki ang usapin, kailangan natin siyang palayain. Ano ang sinusubukang gawin ni Levi? Halika, ilabas natin siya. Sabay-sabay na nagtungo sina Severus at Rico sa Northampton. Laking gulat nilang dalawa nang makita nilang nakakulong si Byron. Ito ay magiging isang malaking sakuna kung ito ay lumabas. Levi, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya kaagad. Kilala mo ba kung sino siya? VIP siya from Zarain. Dapat mong bitawan siya. Ito ay isang utos. Parehong bulalas ni Severus at Rico. Sa wakas, makakaalis na ako at makakapaghiganti. Natuwa si Byron nang makitang may dumating na may awtoridad. Nakaupo sa gilid, itinuro ni Levi ang kanyang daliri at casual na sinabi, nandoon ang susi ng hola. Phew, nakahinga ng maluwag si Byron. Sa wakas, nakikinig siya. Nakangiting sagot ni Severus at Rico. Mukhang hindi kasing persigido si Levi gaya ng ginawa ni Floyd sa kanya. Pati si Floyd na nasa likod nila, nataranta. Ganun na lang ba siya pinapaalis ni Master? Nang nagmamadaling lumapit si Rico at hinawakan ang susi, isang malakas na boses ang dumagundong sa buong silid, take it if you dare. Ha! Natigilan ang lahat, nandyan ang susi. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kunin ito. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1640. Pagtaas ng boses, pinalamig ni Levi ang gulugad ng lahat. Lalo na sina Severus at Rico, na nanginginig ang mga paa sa takot. Mabilis na binawi ni Rico ang kamay sa susi. Bagamat nasa harapan nila ang susi ay nakatitig lang sila dito. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Ganyan kay-tikat ang presensya ni Levi. Walang nang-ahas na suwayan ang kanyang utos kahit na siya ay isang sibilyan lamang. Levi, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakikialam sa negosyo ng mga Dragonites? Tanong ni Severus sa nanginginig na boses. May kinalaman lang ba ito sa mga Dragonites? Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Erudia at kinasasangkutan ng bawat mamamayan. Dapat umalis ka na lang. Hindi ko siya bibitawan. Kung ayaw mong manindigan para kay Erudia, gagawin ko. Ang mga Erudian ay hindi natatakot sa sinuman. Ang sinumang dayuhan na gumawa ng krimen dito ay kailangang magdusa ng mga kahihinatnan. Malinaw na sinabi ni Levi ang kanyang paninindigan. Levi, baliw ka. Hindi ako naniniwala. Bubuksan ko ang hola at pakakawalan siya. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo tungkol dito. Sa lakas ng kanyang pasya, kinuha ni Severus ang susi at naglakad patungo sa hola. Maging bisita ko. Tumawa si Levi. Clink. Binuksan ni Severus ang pinto ng kulungan para palabasin si Byron. Mr. Johnston, malaya ka na at nasa ligtas na mga kamay ngayon. Ngumiti si Severus. Halos maluha-luha sa pasasalamat si Byron nang tuluyan na siyang makalabas. Pero, nakita niyang lumapit sa kanya si Levi. Nadurog ang puso ni Byron habang ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Anong ginagawa mo? Walang malay na tanong ni Severus nang maramdaman niya ang layunin ni Levi na pumatay. Bam! Hindi pinansin si Severus, sinipa ni Levi ang isang sipa sa katawan ni Byron, na nagpalipad sa kanya ng ilang metro pabalik. Tumalon papunta kay Byron, sinimulan siyang paluan ni Levi gamit ang kanyang kamao, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa paghihirap. Natarante sina Rico at Severus. How dare you live without my permission? Akala mo ba nagbibiro ako noong nagbanta akong buwagin ang metal frame mo?
Nanlaki ang mga mata ni Levi nang matitigan niya si Byron. Hindi ko ginawa. Naniniwala ako sa iyo. Mabilis na tumango si Byron. Bumalik ka sa hola. Sigaw ni Levi. Mabilis na bumalik si Byron sa kanyang kulungan at isinara pa ang pinto. Ano? Natigilan sina Severus at Rico. Bakit takot na takot si Byron kay Levi? Kung tutusin, isa siyang supreme class fighter samantalang si Levi ay isang civilian lang. Gayunpaman, nabigla pa rin sila sa kung gaano kalupit si Levi. Levi, gaano ka kabastusan? How dare you beat up Mr. Johnston? Sinusubukan mo bang gumawa ng salungatan ng kusa? Eksakto. Inutusan siya ng mga Dragonites na palayain. Wala na itong pakialam sa iyo. Levi, sibilyan ka lang at walang karapatang makialam sa negosyo ng mga Dragonites. Tumigil ka na sa panggugulo. Kailangan natin siyang isama ngayon. Iginiit ni na Severus at Rico ang kanilang paninindigan. Bumalik si Levi sa kanyang upuan at winagaywe ang kanyang kamay. Whatever, nandyan siya. Sige, kunin mo na siya. Bumalik si Rico at Severus sa kulungan at binuksan ito. Mr. Johnston, alis na tayo. We will escort you. Nakangiting alok ng dalawa. Hindi. Gayunpaman, mariing umiling si Byron habang kumukulot pa siya sa kanyang hola. Sa takot kay Levi, hindi siya nang ahas na lumabas. Ito, si Severus at Rico ay nabigla. Lumabas ka na, Mr. Johnston. Hindi siya mangangahas na saktan ka. Pareho silang nagpumilit na ilabas siya. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1641. Habang sinusuyo siya ni Rico, tumahol si Severus. Floyd, pumunta ka rito kasama ang iyong mga tauhan at i-escort si Mr. Johnston palabas. Kung umatake si Levi, kailangan mong pigilan siya. Gayunpaman, nakatayo lang si Floyd at ang iba pa, na parang walang narinig na salita. Floyd, anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako narinig? Sigaw ni Severus. Gayunpaman, wala pa ring tugon. Floyd, naramdaman ni Severus ang pagnanais na sampain ngunit nagpa siya na hindi ito dahil sa kung gaano kalakas si Floyd. Kaya naman, pinili niyang tiisin ito sa halip. Ito ang teritoryo ng aking amo. Sa makatuwid, susundin ko ang kanyang kalooban. Kung gusto mo siyang ilayo, ikaw na mismo ang gumawa, malamig na sagot ni Floyd. Kayo, si Severus at Rico ay halos sumabog ng isang sisidlan. Ngumiti si Levi. Ibinigay ko sa iyo ang susi at inialok sa iyo ang bilanggo. Gayunpaman, hindi ko kasalanan kung hindi mo siya mapaalis. Natarante si Rico at Severus. Ano ang nangyayari? Mr. Johnston, mangyaring magtiwala sa amin. Sisiguraduhin naming ligtas kang maibabalik sa Zarain. Sa tabi namin, hindi ka mangangahas na saktan ka ni Levi. Pareho silang desperado na mailabas si Byron. Gayunpaman, nang iangat ni Byron ang kanyang tingin, nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Levi, na para bang siya mismo ang demonyo. Nanginginig sa isang sulok, halata sa ekspresyon niya na ayaw niyang umalis. Hindi siya nag-alinlangan sa pangalawang pagkakataon na buwagin ni Levi ang kanyang robotic body sa sandaling lumabas siya. Hindi ako aalis. Ayos lang ako dito. Tigilan mo na ang pagyaya sa akin na umalis. Tinulak pa ni Byron si Rico at Severus palabas bago nagkulong sa kulungan. Pagkatapos noon, inihagis niya ang susi sa malayong lugar. Ano? Ako. Parehong natulala si Rico at Severus. Hindi sila makapaniwala sa nangyari at kung gaano ka-trauma si Byron kay Levi. Dahil dito, pareho silang umalis matapos mabigang palayain si Byron. Iniulat nila ang bagay sa mga Dragonites sa kanilang pagbabalik. Actually, may point naman si Levi. Gumagawa siya ng paninindigan sa ngalan ni Erudia. Eksakto. Paano natin hahayaan ang isang kriminal na lumaya nang walang anumang kahihinatnan? Hindi ito maaaring tiisin. Karamihan sa mga Dragonites ay sumang-ayon sa mga aksyon ni Levi. Sabay na sagot ni Severus at Rico. Hindi namin itinatanggi na lahat kayo ay tama. Gayunpaman, kung gaano ito kasensitibo, dapat nating bawasan ito hanggat maaari. Ito ay may katuturan. Given na mas marami pang Supreme Class Fighters ang umuusbong. Magiging matalino na huwag magudyok ng isang salungatan sa ilalim ng gayong mga nagninangas na kalagayan. Ang lahat ay sumang-ayon na ang katwiran ay mabuti.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahero na may dalang ulat. Sir, ang sugo ni Zarain, si G. Randy Wiggins, ay narito at hinihiling na ibigay natin sa kanya si Byron. Sila ay kumikilos ng agresibo at balak siyang kunin sa pamamagitan ng puwersa. Rico, bakit hindi na lang kayong dalawa? Marahil, magbago ang isip ni Levi kapag nakita niya ang sugo mula sa Zarain. Kung tutusin, matalino siya at marunong magbasa ng sitwasyon. Eksakto. Hindi ngayon ang oras para sa Erudia na makipag-away. Hindi pa rin kami sapat na malakas at kailangan namin ng mas maraming oras upang tipunin ang aming lakas. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Levi na dumating ang grupo sa kanyang lugar. Natigilan siya sa mabilis na pagsagot nito. Gayunpaman, nang makita niyang kasama nila ang mga dayuhan, agad niyang naintindihan kung bakit. Narito ka ba para sa bilanggo? Tanong ni Levi. Tama iyan. Kami na, sagot ni Randy. Nasaan ang mga susi? Ako na mismo ang magpapalaya sa kanya. Nang ituro ni Levi kung nasaan ang mga susi, nagulat si Randy sa pagiging matulungin niya. Hindi siya mahirap gaya ng ginawa nila sa kanya. Kinuha niya ang susi, binuksan niya ang hola. Let's go, Byron. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison, ang tagapagtanggol. Kabanata 1642. Ngumiti si Randy at ang kanyang mga tauhan. Mukhang napakadali nito. Ibang-iba ito sa inilarawan ng mga Dragonites. Sinadya siguro nila akong iliga. Gayunpaman, natigilan sila nang makitang nakabaluktot si Byron sa isang sulok, hindi gumagalaw ng kalamnan. Byron, nandito kami para sayo. Tara na, udyok ni Randy. Gayunpaman, tumingin si Byron kay Levi na puno ng luha ang mukha. Hindi siya nang ahas na umalis nang walang pahintulot ni Levi. Walang pinagkaiba sa kanya na naroon ang sugo mula sa Zarain. Ganun pa rin siya sa takot. Ano ang problema? Bakit hindi ka gumagalaw? Halika, tayo na. Lumapit si Randy kay Byron at kinaladkad ito. Napasigaw si Byron sa takot, hindi ako makaalis. Nang walang pahintulot niya, hindi ako maglalakas loob na umalis. Hindi ito nang ahas na ipagsapalaran ni Byron. Kung lansagin ni Levi ang kanyang robotic parts, tiyak na mamamatay siya. Anong nangyayari? Noon lang napagtanto ni Randy at ng iba pa kung ano ang hold-up. Kailangan ni Byron ang pahintulot ni Levi para umalis. Anong gusto mo? Bakit hindi mo ako hayaang umalis kasama ang aking lalaki? Tanong ni Randy kay Levi. Humigop ng isang tasa ng kape, nakangiting sumagot si Levi. Hindi kita pinipigilan. Sa totoo lang, binigay ko pa sa iyo ang susi. Siya ang tumangging umalis. Bakit ayaw mong umalis? Napalingon ang lahat kay Byron. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, ipinaliwanag ni Byron, hindi ako makakaalis nang walang pahintulot niya. Nang makita nila kung gaano katikat si Byron, lahat ay nakaramdam ng galit at kawalan ng kapangyarihan sa parehong oras. Ang kanyang pag-uugali ay nagpahiya kay Zarain. Tinitigan ni Randy si Levi sa mata. Sabihin mo sa kanya ngayon na pumayag ka na umalis siya. Dagdag pa ni Rico at Severus, Levi, bigyan mo siya ng pahintulot kaagad. Ngayong narito na ang sugo mula sa Zarain, maaari na nating tapusin ang usapin. Kung patuloy tayong manggugulo, mawawala ang mga bagay-bagay. Eksakto. Sigurado ako na naiintindihan mo, dahil dati kang mataas na opisyal ng Erudia. Tapusin na natin to dali. Galit na galit si Levi. Anong mali? Sino ang nakagawa ng krimen? Lumapit siya kay Erudia para magnakaw at nahuli siya ng masama. Mayroon kaming katibayan at dahilan na kailangan para ikulong siya. Ipinapanukala mo bang palayain siya ng libre? Ito, natarante si Rico at Severus. Galit na galit si Randy. Iyan ang problema mo. Ang inaalala ko lang ay umalis kasama siya. Palayain mo siya ngayon na. Hindi ko gagawin yon. Tingnan natin kung maglakas loob siyang umalis nang walang pahintulot ko, galit na sigaw ni Levi. Nanginginig si Byron habang ang mga salita ni Levi ay tumama sa takot sa kanya. Levi, sumobra ka na ngayon. Alam mo ba kung sino tayo? Kami ay mga sugo na ipinadala ni Zarain upang tiyakin ang kanyang paglaya. Hayaan siyang umalis kaagad o maghanda na pagdusahan ang mga kahihinatnan. Naglaro ng hardball si Randy habang naninindigan siya na dapat bitawan ni Levi si Byron.
Wala akong pakialam kung sino ka. Ano ba, hindi mahalaga kahit na ikaw mismo ang Diyos. Hanggat nakagawa siya ng isang krimen, kailangan niyang maparusahan para dito. Lumabas ka na. Kayong lahat, lumabas na kayo. Sa kabila ng pagiging agresibo nila, mas dominante si Levi kaysa sa kanila. Gayunpaman, kinaladkad ni Randy si Byron bilang pagsuway. Tara na. Ang sino mang magtangkang pigilan tayo ay lalaban sa Zarain mismo. Subukan mo ako. Tinitigan ni Levi si Byron. Gayunpaman, lumuhad si Byron at nakiusap, dapat lang kayong umalis nang wala ako. Kung gusto mo talaga akong iligtas, kakailanganin mo ang pahintulot niya. Iyon lang ang paraan. Matapos bigyan si Byron ng isang tingin ng pagkabigo, si Randy ay sumugod sa galit. Bago siya umalis, binyantaan niya si Levi, ikaw ang nagsimula nito. At ngayon, ginawa mong mga kaaway si Zarain. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1643. Levi, gumawa ka talaga ng malaking gulo this time. Dahil doon, si Rico at Severus ay umalis sa isang half. Wala sa isip si Levi. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang taong may katwiran. Nilinggan niya si Byron, na nasa kulungan, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Makukulong ka doon pansamantala. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Okay, sagot ni Byron, tumanggaw ng mariin. Hindi ako makapaniwala na ang isang supreme class fighter na tulad ko ay naghihirap sa isang lugar na ganito. Sana makapagdala ng reinforcement si Randy pagkabalik niya. Alinman ay kailangan kong gawin si Levi na sumuko sa akin at palayain ako, o kailangan niyang magpadala ng isang malakas na tao upang kaladkarin ako palayo. Samantala, nabigla ang mga Dragonites nang malaman na umalis na ang mga sugol ng Zarain ng ganoon na lamang. Hindi ito maaaring mangyari. Kung itutuloy ni Levi ang kanyang ginagawa, ito ay isang sakuna. Tama iyan. Maliwanag na nagalit ang mga sugol ng Zarain, at sinabi pa nga nila na si Levi ang nagdulot ng kaguluhan. Ipinapalabas ni Rico at Severus ang kanilang mga hinaing nang may biglang nagsabi, to be honest, feeling ko tama ang ginawa ni Levi. Bakit mo nasasabi yan? Napalingon ang lahat sa taong nagsalita. Paliwanag ng tao, sa mga ganitong pagkakataon, dapat tayong kumilos ng mas walang awa. Kung patuloy tayong sumuko ng walang taros at mag-aalala na magdulot ng gulo, lalala lang ito. This time, nagnanakaw lang ito sa museum. Ngunit sa susunod, maaaring lumaki ang mga bagay. Ang mga kababaihan sa Erudia ay maaaring maging susunod na target, o baka may patayan at suran. Kaya, habang iniisip nilang hindi maglalakas loob si Erudia na magdulot ng gulo, mas dapat tayong maging malupit. Nang marinig iyon, tumahimik ang lahat. Oo, tama ka. Kapag mas tinitiis natin ito, parang mas mahina tayo, at bibigyan natin ng pagkakataon ang iba na samantalahin tayo. Hindi sinasadya ni Erudia ang gulo, ngunit hindi kami iiwas sa paghaharap. Kung may nag-provoke sa atin, lalaban tayo. Pumunta at ipahayag sa lahat na si Byron Johnston ay lumabag sa mga batas ni Erudia ay mapaparusahan. Nang marinig ni Levi ang anunsyo, nagbigay siya ng isang nasisiyahang ngiti. Iyan ay mas katulad ng mga Dragonites na kilala ko, at iyon ay mas katulad ng Erudia na kilala ko. Ang lalaking iyon ay may lakas ng loob na manggulo, kaya hindi na kailangang matakot sa kanya o magpakita sa kanya ng awa. Sa huli, si Byron ay sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan at tinanggal ang kanyang kapangyarihan. Ang malupit na sentensya ay magsisilbing babala sa lahat ng nagkikimkim ng masamang intensyon kay Erudia. Ang mga tao sa Zarain ay nagalit nang marinig nila ang balita. Hindi nila inaasahan na ang mga Dragonites ay papanig kay Levi at magiging napakalakas. Wala nang magawa si Zarain para i-pressure pa sila. Sa manor, galit na galit si Bruce nang marinig niya ang balita. Kakatwa, how dare they do that sa kapatid ko? Pinipilit mo ang kamay ko. Ungol niya. Guro, kasalanan namin ito, sabi ng 2 mayordomo habang nakaluhod sila sa sahig, nanginginig na parang dahon. Unti-unting nagdilim ang tingin ni Bruce. Bakit hindi mo nabantayan ng maayos ang kapatid ko? Hiningi niya, pagpapakawala ng isang sigaw ng pagkabigo. Pagkatapos, ipinatong niya ang isang kamay sa ulo ng bawat butler. Napasigaw sila sa matinding paghihirap.
Isang madilim na enerhiya ang umikot sa mga kamay ni Bruce at sinimulang sipsipin ang puwersa ng buhay mula sa dalawang mayordomo, na napahiyaw sa matinding paghihirap. Nang hina at mabilis na tumanda ang katawan ng dalawang lalaki bago tuluyang bumagsak sa sahig kasabay ng isang kalabog. Ang naiwan na lang ay dalawang kalansay na nakahiga sa isang tumpok ng mga damit. Nanginginig sa takot ang ibang naruroon habang nakaluhod sa sahig. Ito ay sobrang nakakatakot. Huwag kang mag-alala, kuya. Sasakupan ng kalyadong hukbo ang Erudia sa lalong madaling panahon, at ililigtas kita mula sa impyernong iyon. Magiging atin si Erudia, at magagawa mo ang anumang gusto mo. Galit na ungol ni Bruce. Habang nakatingin siya sa malayo, idinagdag niya, at ang Levi Garrison na iyon. Sisiguraduhin kong maaalala ko ang kanyang pangalan at babayaran ko siya sa kanyang mga aksyon. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1644. Tama, ang susunod nating hakbang ay makipag-ugnayan sa mga Supreme Class Fighters ni Erudia pati na rin sa mga taga-Raysonia, Kirea, at iba pang mga kalapit na bansa. Wawasakin ko si Erudia minsan at magpakailanman, at walang ligtas sa bansang iyon. Deklara ni Bruce na may manaykal ng ngiti. Kapag umatake ang Supreme Class Fighters ni Erudia, papalibutan natin sila. Nakakatakot na hindi nila alam kung ano ang tatama sa kanila. Kailangan nating magmadali at kumilos ng mabilis. Hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon si Erudia na ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumawag si Bruce. Ang kanyang plano ay upang pabilisin ang mga pagsisikap na magtipon ng mga puwersa para sa kalyadong hukbo upang salakayin si Erudia at iligtas si Byron sa lalong madaling panahon. May makikilala akong importante ngayon. Ihanda ang cruise ship. Utos ni Bruce. Makalipas ang kalahating araw, pinahinto ni Bruce ang cruise ship sa gitna ng kumikinang na dagat. Ang partikular na kahabaan ng dagat ay kilala bilang Devil's Lair. Ang panahon ay hindi mahuhulaan, ang mga bagyo ay madalas na nangyayari, at madalas na nawawala ang mga bangka sa lugar. Sa makatuwid, itinuring ito ng mga mandaragat bilang isang ipinagbabawal na lugar at hindi naglakas loob na maglayag ng malapit. Alam na alam ng mga ito ang panganib, ang kapitan at mga tripulante ay nanginginig sa takot. Dapat na tayong umalis, masyadong delikado, tinawag nila. Gayunpaman, mukhang kalmado si Bruce at nakangiting sinabi, hindi mo ba alam na ito ang Devil's Lair? Pero alam mo ba na nakatago sa mga tubig na ito ang palasyo ni Poseidon? Napasinghap ang lahat sa gulat. May mga taong nakatira sa Devil's Lair. Ipinagpatuloy ni Bruce, siguro nagtataka ka kung paano naninirahan ang mga taong ito sa loob ng maraming taon, ngunit hayaan mo akong sabihin ito sa ganitong paraan. Hindi sila matatalo sa dagat. Ang nakakatakot ay malamang na mayroon silang higit sa isang rank 6 Supreme Class Warrior at 7 o 8 rank 5 Supreme Class Warrior. Kaya, maaari lamang nating isipin kung gaano karaming mga bihasang mandirigma ang mayroon sila. Kung tutusin, mas malupit ang kapaligiran, mas malakas ang mandirigma. Namangha ang lahat sa narinig. Ngumiti si Bruce at sinabing, kaya sinabi ko na hindi sila magagapi sa dagat. Guro, kaya narito ka para anyayahan silang sumali sa kalyadong hukbo. Oo, tama iyan. Tumanggo si Bruce. Biglang nagkaroon ng malakas na kulog, at isang kidlat ang humahati sa hangin. Isang bagyong may pagkulog at pagkidlat. Inihagis ng mabagyong tubig ang cruise ship mula sa gilid hanggang sa gilid, na naging sanhi ng pagtataranta ng lahat. Gayunpaman, tuwang-tuwang sumigaw si Bruce, nandito na sila. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagkaroon ng isa pang malakas na dagandong, at nagsimulang yumanig ang lupa. Pagkatapos, nakita nila ang isang sinaunang palasyo na dahan-daang tumataas mula sa kailaliman ng tubig. Oh my God! Aking langit! Natigilan ang lahat. Hindi nila akalain na may lalabas na ganyan mula sa dagat. Sa huli, nakipagkita si Bruce kay Poseidon, at nagkasundo sila pagkatapos ng ilang oras ng talakayan. Kasabay nito, marami pang iba mula sa buong Zarain ang sumang-ayon na sumama sa kalyadong hukbo. Dati, nilalapitan lamang nila ang mga individual o maliliit na grupo ng mga mandirigma ng Supreme Class. Ngunit ngayon, inaabot nila ang mas makapangyarihang puwersa tulad ng palasyo ni Poseidon. Sa napakaraming rank 6 Supreme Class Warriors na sumama sa kanila, parang nasa panig nila ang mga Diyos.
Iyon ang epekto ng presensya ng Supreme Class Warriors, at dumarami lamang ang kanilang bilang. Ano ang mangyayari sa napakaraming mandirigma na nagtitipon, may isip lamang ng isa. Habang tumitindi ang pag-asam sa nalalapit na labanan, ang kalmado bago ang bagyo ay lalong naninikip. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1645. Bagamat si Herodia ay nagtatayo ng mga puwersa nito at ang kanilang bilang ng mga Supreme Class Fighters ay dumarami, ang kanilang mga pagsisikap ay isang patak lamang sa balde kumpara sa kung gaano kabilis ang paglaki ng kalyadong hukbo. Sa halip na tumuon sa pagpaparami ng kanilang bilang ng mga Supreme Class Fighters, inilipat ng Allied Army ang kanilang focus sa pagtaas ng kanilang Rank 6 Supreme Class Fighters. Sa ngayon, wala pang Rank 6 Supreme Class Fighter sa Herodia, bukod pa sa mga Dragon Knights. Ang tanging taong kilala nila ay ang dating gobernador ng Wildefield, na ngayon ay isang mummified body. Samantala, hindi rin naging idle si Levi. Batay sa sinabi ni Byron at sa kanyang pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon, naramdaman niya ang napipintong panganib. Sa kabila ng kanyang pagkabigo sa mga Dragon Knights, hindi siya uupo at walang gagawin kapag ang kaligtasan ni Herodia, gayon din ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at pamilya, ay nakataya. Kung sino man ang maglalakas loob na salakayin si Herodia ay makakatikim ng aking galit. Bilang isang mandirigma, kailangan kong sagutin ang tawag ng tungkulin. Sa makatuwid, nagsimula siyang maghanda. Lihim niyang sinanay ang isang team, na tinawag niyang Dragon Defenders, upang protektahan si Herodia at ang mga tao nito. Bilang karagdagan, nakagawa siya ng maraming mga bagong diskarte at diskarte. Ang ilan sa kanila ay maaaring mag-level up ng mga kasanayan sa isang pinabilis na bilis, habang ang iba ay nagtrabaho sa mas unti-unting bilis. Nagbigay pa siya ng mga race eta para sa pagpapahusay ng lakas at pangangatawan ng isang tao. Sa madaling salita, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, hindi ito sapat na umasa kay Floyd at sa iba pa. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa kanila. Ngayon, mas marami na ang mga Supreme Class Fighters sa kanila, at si Floyd ang pinakamabilis na umunlad. Kung bibigyan ng sapat na oras, maaari pang ang gumawa si Floyd ng sarili niyang mahiwagang gamot dahil tinuruan siya ng sinaunang gamot, ang matagal nang nawawalang sining ng acupuncture, at kung paano gumawa ng mahiwagang gamot. Mabilis lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay oras na para bisitahin ni Levi ang Forlivia. Sa pagkakataong ito, pinayagan siyang bumalik sa Northampton sa loob ng 2 araw. Sa makatuwid, umalis si Levi patungong Wildefield ng madaling araw. Nang makita niya si Forlivia, napansin niya na napabuti niya ang parehong sensibilidad at kakayahan, na natutunan ang halos lahat ng makakaya niya sa Wildefield sa loob lamang ng 2 buwan. Samantala, sina Zoe at Mia ay ultimate class warrior na ngayon, na isang bagay na inaasahan ni Levi. Dahil sa kanilang likas na talento at matibay na pundasyon mula sa kanyang pagsasanay, mabilis nilang napataas ang kanilang galing sa labanan. Bago umalis si Evie, "There's somewhere we want to take her. Bakit hindi ka sumama sa amin?" Malamig na sabi ni Avery. Oo naman. Pumayag naman si Levi. Sinundan niya ang mga ito at sa wakas ay nakarating sa nakaraang puntod ng gobernador. Ang dahilan kung bakit namin kayo dinala dito ay para magpasalamat kayo sa matandang gobernador. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka rito, sabi ni Avery kay Forlivia. Yes, Mr. Fairclough, sagot niya at masunurin siyang lumuhad sa lupa. Tumanggaw si Zoe. Oo, dapat kang magpasalamat sa matandang gobernador. Siya ang nagligtas sa iyo. Lumuhad na rin sana siya nang pigilan siya ni Levi. Bakit ka luluhod sa harap niya? Mummified body lang siya ngayon, pang-iinis ni Levi. Anong pinagsasabi mo Levi? Hindi siya patay, at hindi siya mummified na katawan. Tama iyan. Kung totoo, sino ang nagligtas kay Evie? Nagsimulang magprotesta ang lahat. Ako iyon, syempre. Wala itong kinalaman sa matandang gobernador mo. Hindi mo maasahan ang isang mummified na katawan na gagapang palabas ng lupa, hindi ba? Sagot ni Levi na may nakakainis ng ngiti. Ganyan kabastusan. Iniligtas niya ang iyong anak, ngunit naglakas loob kang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Dapat kang lumuhad at yumukod sa harap niya bilang pasasalamat. Lumuhad. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison.
Ang tagapagtanggol. Kabanata 1646. Hinimok ni Avery at ng iba pa si Levi na lumuhad. Maging sina Zoe at Mia ay sumang-ayon sa sinabi. Iniligtas ng matandang gobernador si Forlivia tulad ng ginawa ni Lance noon. Sa makatuwid, bilang ama ni Forlivia, dapat lumuhad si Levi bilang pasasalamat. Levi, bakit hindi ka nalang lumuhad at magpasalamat? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder, at iniligtas niya si Evie. Ganoon din ang ginawa mo kay Lance, di ba? So, bakit mo ginagawang big deal dito? Sabi ni Zoe. Nang marinig iyon ni Levi ay natigilan siya. Kailan ako lumuhad at nagpasalamat kay Lance? Ganti niya. Siya ang aking alagad. Paano siya maglalakas loob na hayaan akong lumuhad sa harap niya? Maraming tao ang nakakita na ginawa mo ito, kaya't itigil ang pagpapanggap. Sagot ni Zoe na mukhang galit na galit. Masyadong proud si Levi. Alam ng lahat ang nangyari. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay si Lance pala ang lumuhad kay Levi. Kalimutan mo na, hindi niya kailangang lumuhad. Naiinip na sabi ni Avery. Sa wakas ay pinabayaan na sila ni Avery matapos magpasalamat si Forlivia sa matandang gobernador. Gayunpaman, nagpadala siya ng maraming bihasang mandirigma upang protektahan si Forlivia sa paglalakbay. Sa katunayan, siya ay halos pumunta sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa Northampton, nalaman nilang ang pamilya Lopez, ang pamilyang Itim, at ang pamilyang Jones ay nagplano ng isang maringal na seremonya ng pagtanggap upang ipagdiwang ang kanilang pagbabalik. Ito ay isang masiglang pagdiriwang na may malalakas na tunog ng mga paputok, gong, at tambol na tumutunog sa hangin. Ang mga tao doon ay umaasa kay Forlivia, Zoe, at Mia. Ito ay hindi lamang dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan kundi dahil din sa sila ay mabigat na mandirigma, kahit na ayon sa mga pamantayan ng Great Family of Westford. Hindi mo kami binaygo. Sina Zoe at Mia ay parehong ultimate class warrior. Pareho kayong mahusay sa bawat lugar at talagang ipinagmamalaki kami. Ang piging na ito ay para sa iyo, kaya't magpatuloy at magsaya sa nilalaman ng iyong puso. Ang piging ay inorganisa ng ilang pamilya. Nang makita nila si Levi na malapit nang maupo kasama si Zoe at ang iba pa, may nagsabi, Levi, lumipat ka na sa ibang lugar. Ang mesa na ito ay hindi kung saan ka dapat umupo. Hindi nila akalain na siya ay kwalipikadong umupo kasama si Zoe at ang iba pa. Para sa kanila, isa lamang siyang ordinaryong tao na may nakaraan. Wala man lang siyang hawak na kandila kay Zoe, at lalong hindi dahil nag-level up na si Zoe para maging ultimate class warrior. Nakaupo sa main table sina Forlivia, Zoe, at Mia. Maging sina Aaron at Caitlin ay tinanggap sila bilang mga martial artist. Pagkatapos ng lahat, nagbago ang mga panahon, at maraming mga reclusive martial artist ang naninirahan sa mga mamamayan. Malakas na bamantong hininga si Caitlin at sinabing, I must say that my daughter is just too capable. Sayang nga lang bata pa siya nagpakasal. Baka sa mukha ng lahat ang disgusto. Ngayon na ang agwat sa katayuan sa pagitan ni Levi at Zoe ay lumalawak at si Forlivia ay tila nakalaan para sa isang magandang kinabukasan, si Levi ay naging mas nakakasira sa paningin. Gayunpaman, walang magagawa tungkol dito. Nagtampo rin si Levi. Without him, there wouldn't be the genius that is Evie, nakangiting sabi ni Thierry. Tumawa si George. Totoo yan. Ang pinakamalaking kontribusyon niya ay si Evie. Nagtilian ang lahat. Sina Sean at Logan ay napahawak sa tiyan at napasigaw sa tawa ng marinig iyon. Kung isipin na ang pinakamalaking kontribusyon ng isang tao ay ang kanyang anak. Haha, Levi, isa kang kahihiyan sa aming mga lalaki. Hindi ka tunay na lalaki. Ikaw ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa paggawa ng mga sanggol. Lahat ay nakatingin kay Levi ng masama at sinimulan siyang kutsain matapos marinig ang sinabi ni Thierry at George. Biglang tumayo si Levi at sumenya sa dalawang lalaki. Samahan mo ako sa labas. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1647. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Levi, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Kahit natulala sila, hindi napigilan ni Thierry at George ang tumawa. Kami ba ang kinakausap mo? Oo. Umalis ka na agad. Utos ni Levi habang nakatayo at naglakad palayo.
Nagpalitan ng ngiti sina Thierry at George bago sumunod. Walang masusunod. Sigaw nila sa karamihan. Sa kaibuturan, si Thierry at George ay namumulaklak sa pananabik. Noong nakaraan, nadama nila ang labis na pag-aapi sa paligid ni Levi na hindi sila nang ahas na sabihin ang kanilang mga isip. Gayunpaman, ngayong ordinaryong tao na lang si Levi, ito na ang gininto ang pagkakataon nila para makabawi sa kanya. Hindi nagtagal, sinundan ni Thierry at George si Levi sa isang liblib na sulok. Anong problema, Levi? Hindi masaya sa amin. Gusto mo ba kaming bugbugin? Tanong ni Thierry bago humagalpak ng tawa kay George. Ang mga labi ni Levi ay lumulutang sa isang mapanlinlang na ngiti habang siya ay nanunuya. Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa akin ng ganyan. Siyempre ginagawa namin. Sa tingin mo ba ay nasa kapangyarihan ka pa rin, Levi? Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Isa kang ordinaryong tao ngayon, kaya itigil mo na ang pagtatangka sa amin. Anong biro? Pinandilatan ni Levi ang dalawang lalaki at nagtanong, tinawag ba ninyo akong dalawa na kasangkapan sa paggawa ng sanggol kanina? Ay oo, hindi mo ba naisip na maraming halaga iyon? Umaasa kami na mabibigyan mo pa kami ng ilang anak, at sana, lahat sila ay maging katulad ni Evie. Ikaw ay lubos na igagalang, at ang lahat ay aasahan ang lahat ng mga bata na magiging abala ka sa paggawa. Ha ha ha. Nakikiliti sa mga biro nila Thierry at George na dumobol ang tawa. Nakakatuwa ang pakiramdam na ang taong dating nanginoon sa kanila ay pinapahiya na nila ngayon. So sa tingin mo nakakatawa yon? Matari na tanong ni Levi. Nako, sobrang nakakatawa. Siyempre, bang. Bago pa matapos ni Thierry ang kanyang pangungusap, isang suntok ang dumapo sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Thierry, at tumulo rin ang ilan sa kanyang mga ngipin. Sampal, sampal, sampal. Agad na sinundan ni Levi ng ilang sunod-sunod na sampal hanggang sa ang mukha niya ay naging walang iba kundi isang madugong gulo. Levi Garrison, anong kalokohan ang ginagawa mo? Sigaw ni George. At ikaw din. Sigaw ni Levi bago humarap kay George. Bam! Itinaas ni Levi ang kanyang paa at pinalipad si George sa isang mapangwasak na sipa. Mga ad ng Pub Future. Isang sipa lang iyon, ngunit ang puwersa mula rito ay halos pumatay kay George. Napatulala sina Thierry at George. Lahat ng ginawa ni Levi ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa katunayan, si Levi ay hindi ordinaryong tao. Iyon ang naisip ng iba, ngunit hindi iyon pinatunayan ni Levi. Ganito ka ba makipag-usap sa akin? Nakangiting tanong ni Levi. Agad namang lumuhad sina Thierry at George at humingi ng tawad. Hinding-hindi namin gagawin. Ikinalulungkot namin. Nagkamali tayo. Bantayan mo ang mga bibig mo. Kung ayaw mo sa kanila, sabihin mo sa akin, at ay dudurog ko sila sa ulo mo. Sa kanyang matinding babala, tumalikod si Levi at umalis. Bumalik sa piging, ang iba pang mga bisita ay nag-uusap sa kanilang mga sarili. Oy, kanina pa ba wala si Levi at yung dalawa? Sana walang nangyaring masama. Haha, I'm sure kasi tinuturuan nilang dalawa ng leksyon si Levi. Napabalikwas ang lahat sa malakas na tawa habang patuloy sa kanilang chismis. Maging sina Cora at Meredith ay nagsisigawan, masyadong mayabang si Levi. Natutuwa akong may nagtuturo sa kanya ng leksyon. Eksakto. At ano ang mali sa pagtawag sa kanya ng isang tool sa paggawa ng sanggol? That's the only thing he's good for, dagdag ni Caitlin. Tila kung mas umakyat si Zoe sa mga ranggo, mas maraming sasabihin ang lahat tungkol kay Levi. Nang makita kung gaano nag-alala si Zoe, hindi maiwasan ni Mia na aliwin siya. Huwag kang mag-alala, Zoe. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman kay Levi. Sa sandaling iyon, sina Thierry at George ay bumalik sa piging at nagutos. Mula ngayon, walang sino man ang hindi dapat gumalang kay Levi. Napabuntong hininga si Cora nang makita ang kapatid. Thierry, anong nangyari sa bibig mo? Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1648. Noon lang napagtanto ng lahat kung gaano kalubha ang bagbog at putlang si Thierry. Maging si George ay mukhang nasugatan at nasasaktan. Halatang may nambugbog sa kanila. Sa kasamaang palad, kung paano at bakit, walang sino man ang mas matalino.
Ang isa pang nakakasilaw na isyo ay ang kawalan ni Levi, na nagpaisip sa mga bisita kung ang mga pinsala ni Thierry at George ay ang kanyang mga kamay. Kung totoo ngang binugbog sila ni Levi, isa lang ang paliwanag. Unti-unting bumaon ang nakakatakot na realisasyon, at ang lahat ay nagpawis ng malamig. May mali akong nasabi at pinarusahan ako. Panoorin ang iyong mga salita, lahat. Otherwise, you'll end up like me, mahigpit na babala ni Thierry. Natatakot na tumango ang lahat, hindi nang ahas na tanungin kung ano ang eksaktong nangyari. Kaya lang, natapos ang handaan. Gayunpaman, ang lahat ay mayroon pa ring maraming katanungan na umiikot sa kanilang isipan. Hoy, ano sa tingin nyo ang nangyari? With a glower, Melanie replied, hindi ba obvious? Nagbigay ng babala si Wildefield na may pag-atake. Tama iyan. Mataas ang kasalukuyang status ni Evie sa Wildefield. At dahil ama niya si Levi, natural na mapapailalim siya sa kanilang proteksyon. Nakikita ko, hindi katakataka na sina Thierry at George ay binugbog at naglabas pa ng babala sa amin. Maging sina Zoe at Mia ay sumang-ayon sa kanila. Talagang may napakataas na pag-asa si Wildefield para kay Forlivia. Dati nang masungit si Levi kay Avery, hindi lang tiniis ni Avery, pero binigyan din siya ni Wildefield ng pass. Kung tutusin, paano nila hahayaan na ipahiya ng sino man ang ama ni Forlivia? Pagdating sa bahay, lumapit si Zoe kay Levi at sinabing, tingnan mo, tinulungan ka na naman ni Wildefield. Dapat talaga magpasalamat ka sa kanila. Saglit na natarante si Levi bago napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Zoe sa kanyang mga sinabi. Nako, nagkamali na naman sila. Sige, hahayaan ko silang isipin kung ano ang gusto nila. Siya nga pala, babalik si Abigail sa loob ng ilang araw. Kung ako ay nasa Wildefield noon, mangyaring dalhin siya doon upang hanapin ako. I haven't seen her for so long, paalala ni Zoe. Sa pagbanggit kay Abigail, nadama ni Levi ang kanyang sarili na nag-iisip pabalik sa magagandang lumang araw. Gaya ng sinabi ni Zoe, napakatagal na noong huli silang nagkita ni Abigail, at masarap magkita muli. Dahil 2 araw lang ng pahinga ang ibinigay ni Wildefield, kinailangan ni Levi na gawin ito ng husto. Dahil dito, inilabas niya si Forlivia upang maglaro, hinayaan siyang mamuhay ng ordinaryong buhay hanggat maaari. Matagal-tagal na rin mula nang makipagkita si Zoe sa kanyang mga kaklase at kaibigan, kaya nagpasya siyang magdaos ng pagtitipon para sa lahat. Nang marinig nila ito, dumalo rin si Levi sa pagtitipon kasama si Forlivia. Marami sa mga kaklase ni Zoe ang matagal nang hindi nagkita, kaya't mas naging nakakapanatag ng puso ang pagtitipon. Tapikin-tapik, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Nang lumingon ang lahat, ang nakita lang nila ay isang matangkad na lalaki na walang kapintasan na nakasuot ng suit at leather na sapatos, na mukhang napakabait at makinis. Sa unang tingin, walang makakakilala sa kanya. Ikaw ba si Jared Scheidt? Tanong ni Zoe sa wakas. Ano, siya ba? Sa sandaling binanggit ni Zoe ang kanyang pangalan, nagkagulo ang mga tao. Maging si Levi ay nabigla sa kaibuturan. Si Jared ay kaklase nila sa high school at universidad. Siya ay palaging ang epitome ng isang nerd. Maliban sa isang sa lahat ng subjects niya sa school, wala siyang ibang merito. Siya, gayunpaman, ay kilala sa kanyang pagkahilig sa agham, hanggang sa makita siya ng mga tao bilang isang baliw na siyentipiko. Nang magsalita siya, nauutal siya kaya nahihirapan ang mga tao na intindihin siya, at mas malala pa kung kasama si Zoe. Gayunpaman, hindi iyon nakakagulat, dahil karaniwang kaalaman na siya ay may crush kay Zoe. Sa kabuuan, si Jared ay lubhang hindi kanais-nais. Hindi lang siya palpak at pangit, ngunit wala rin siyang pinakamagandang kondisyon sa pamumuhay bilang anak ng isang solong magulang na pamilya. Siyempre, walang babaeng nahulog sa kanya. Gayunpaman, ang Jared na ngayon ay tinatitigan ng lahat ay nakagawa ng 180 degree na pagliko. Lahat ng tungkol sa kanya, mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang kilos, ay nagbago. Kung hindi binanggit ni Zoe ang kanyang pangalan, iisipin ng iba na siya ay isang uri ng sikat. Wow, Jared, ang laki ng pinagbago mo, bulalas ng isa sa mga kaklase habang ang iba ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Humalaklak si Jared at sumagot, lahat ay nagbago. Nagbago lang ako in terms of my appearance.
Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1649. Nang marinig na nagsalita si Jared, mas nagulat si Levi. Hindi na siya ang mahiyain at sunod sa Niren na si Jared na kilala ko. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, inihayag ni Jared na dahil hindi siya kontento sa kanyang hitsura, sumailalim siya sa plastic surgery sa Kirea. Lahat ay maaaring baguhin sa mga araw na ito, kaya hindi na kailangang itago ang tungkol sa pagkuha ng plastic surgery, sinabi ni Jared ng tapat. Anong ginagawa mo ngayon, Jared? Sumali ako sa isang organisasyong teknolohiya pagkatapos kong magtapos sa universidad. Ngunit pagkatapos, nagpasya akong mag-isa. Ngayon namamahala ako ng kumpanya ng teknolohiya na nagsasaliksik at gumagawa ng mga bagong armas. Mayroon pa kaming mga pakikipagtulungan sa iba't ibang mga dayuhang grupo. Napanganga ang lahat sa gulat at pagkamangha nang matapos magsalita si Jared. Batay sa mga tagumpay lamang, si Jared ay pangalawa lamang kay Zoe, at iyon ay lubhang kahanga-hanga. Sa aming lahat, kayo ni Zoe ang pinaka-accomplish. Alam mo naman ang mga martial artist, di ba? Si Zoe ay isa na ngayong Supreme Class Warrior, napakalakas na kaya niyang sirain ang mundo kung gugustuhin niya. Sa pagtataka ng lahat, halos hindi humanga si Jared. Napaka-wild exaggerated ng mga martial artist. Ang modernong teknolohiya ay ganap na kayang talunin ang mga ito. Paano ito posible? Ang pinakamataas na uri ng mga mandirigma ay kilala na kayang makipaglaban sa maliliit na sandatang nuclear. Dahil dito, ang lahat ay nahulog sa isang mainit na talakayan tungkol sa mga martial artist at modernong armas. Si Levi, na tahimik na nakikinig, ay nagsalubong ng mga kilay. May pahiwatig siya na hindi ipinagyayabang ni Jared para sa kapakanan ng pagmamaliit sa mga martial artist. Masyadong confident si Jared at parang maraming alam tungkol sa Supreme Class Warriors. Malaki ang posibilidad na nagsasabi siya ng totoo. Iisipin na ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay maaaring kutsain ang ating pinakamahuhusay na mandirigma. Siguradong nakakatakot yan. Gayunpaman, nagpasya si Levi na huwag masyadong mag-isip at patuloy na nasiyahan sa pagtitipon. Nang matapos ito, umalis si Levi kasama si Forlivia para kunin ang sasakyan, nakita na lamang nila Zoe at Jared na nagtatalo nang bumalik sila. Natural, asar pa rin si Zoe nang tuluyan na siyang makasakay sa kotse. Nakita ni Levi ang madilim na tingin sa mukha ni Jared sa pamamagitan ng rearview mirror. Sa nangyari, ipinagtapat na ni Jared ang kanyang nararamdaman kay Zoe. Sinabi niya na hindi niya iisipin ang kanyang nakaraan, natatanggapin niya si Forlivia bilang kanyang sarili, at hindi na sapat si Levi para sa kanya. Baliw siya. Isa siyang matapat na bata noon sa paaralan. Paano siya naging ganito? Habang tinitignan ko siya, parang demonyo siya. Dumura si Zoe habang patuloy na nag-aapoy ang galit sa kanya. Tumango si Levi. May sentiments exactly. Sa palagay ko ang tagumpay ng kanyang negosyo ay napunta sa kanyang ulo at binago ang kanyang buong pagkatao. Sige, huwag na natin siyang pag-usapan. Ayaw ko na rin siyang makita. Samantala, sa meeting room ng Stellar City's Triple Group Headquarters, isang misteryosong bisita ang bumisita. Let's cut to the chase. Ang layunin ng aking pagbisita ay imbitahan ang Triple Group na sumali sa Allied Army. Here's the list of all the members and organizations who have already joined, the guest said as he slid a name list over to everyone. Sa pagtingin sa listahan ng pangalan, ang kulay ay nawala sa mga mukha ng lahat. Ano, lahat sila sumali. Sa kabila ng maraming hingal at bulalas, hindi nagtagal bago nakapagdesisyon ang Triple Group. Ibilang ang Triple Group, maaaring magmukhang isang run-of-the-mill na kumpanya ang Triple Group, ngunit sa katotohanan, sila ay isang malakas na puwersa. Naitago nilang mabuti ang tunay na lawak ng kanilang kapangyarihan hanggang sa masira ang pangako ng Diyos. Noon lang unti-unti nilang ipinakita ang kanilang galing. Gayunpaman, may kahilingan ang Triple Group. Ano ito? Tanong ng panauhin. Pagdating ng panahon, kailangan mong ibigay sa amin si Levi. Simple lang ang hiling nila, pero nakakatuwa ang bisita kaya napatawa siya. Ano ang ginawa ni Levi Garrison para maging number 1 target? Ang bawat isa ay gumawa ng parehong kahilingan, na ibigay siya. Ang mga tao mula sa Triple Group ay natigilan saglit bago nagtanong, ano? Sino pa ba ang humihiling kay Levi?
Napakaraming nawala sa isip ko. Ngunit masasabi ko sa iyo na mayroong hindi bababa sa 30 puwersa sa kalyadong hukbo na gusto si Levi at higit sa 100 individual na gustong patayin si Levi. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol. Kabanata 1650. Nagpatuloy ang misteryosong panauhin, ang mga humihingi sa kanya ay mga Supreme Class Warrior. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano nasaktan kayong lahat ni Levi. Sa sandaling iyon, ang mga ekspresyon ng lahat ay lubhang nagbago. Ito ay dahil nag-iisang pinalayas tayo ni Levi sa Erodia at sinira ang lahat para sa atin. Pinatay pa niya ang pumalit sa triple group. Walang paraan na matatanggap natin iyan ng nakahiga. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng bisita. Kung gayon, karapat-dapat siyang patayin. Sabihin mo, ibibigay ko sa iyo si Levi at ang buong pamilya niya. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanila. Pagkatapos ng pause, nagpatuloy ang panauhin, nga pala, nabalitaan ko na napaka-advance ng triple group sa technological at genetic engineering areas. Lihim ka pang ang nakagawa ng maraming warriors na may supreme class quality, di ba? Kailangan namin ang iyong eksaktong mga numero, para mas makabuo kami ng aming plano sa labanan. Ang nakatataas na pamunuan ng triple group ay nagpalitan ng nerbiyos na sulyap bago magbigay ng magaspang na breakdown ng impormasyong hiniling. Matapos suriin ang mga numero, ang panauhin ay bumantong hininga. Di nakakatakot. Ang husay sa pakikipaglaban ng triple group ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa sa naisip ko. Ang bagong impormasyon ay maaaring dumating bilang isang sorpresa, ngunit ito ay isang pinakakaaya-aya. Sa palagay ko ay hindi kasama sa mga numerong ito ang mga bagong Supreme Class Warriors na kamakailan mong na-recruit. Kung susumayan namin silang lahat, mas malakas ka ng 7 o 8 beses kaysa sa inaasahan namin. Walang sino man sa triple group ang tumutol sa mga pahayag ng bisita dahil lahat sila ay totoo. Mula nang masira ang pangako ng mga Diyos, ang triple group ay nagsikap na mag-recruit ng pinakamaraming Supreme Class Warrior hanggat kaya nila. Ang mga nagboluntaryong magtrabaho sa triple group ay marami rin. Hanggat laban kay Erodia, handa kaming kunin ang anumang mapagkukunan na mayroon kami. May isang sikreto na una naming gustong dalhin sa aming mga libingan. Ngunit ngayon na gusto ng kalyadong hukbo na labanan si Erodia, hindi namin iniisip na ibahagi ito. Alam na magbubunyag ng malaking sikreto ang triple group, tinitigan sila ng bisita. Ano ang sikreto? Alam ng lahat na ang mga Supreme Class Warrior ang pinakamalakas at kahit na mga bomba at bala ay hindi uobra sa kanila. Pero alam mo kung ano. Ngayon ay may isang uri ng sandata na kayang pumatay sa kanila. Nalaglag ang panga sa pagkamangha, ang bisita ay bamulong, ano? Nakatitig pa rin siya sa hindi makapaniwala nang idinagdag niya, may ganoong armas. Tama iyan. Nakita namin ito ng aming mga mata. Ang sandata na ito ay may kakayahang pawiin ang isang Supreme Class Fighter sa isang shot lang. Napakalakas nito na wala man lang bakas ng kanilang mga katawan, lalo na ang kanilang kaluluwa o kamalayan. Sinabi ng inhinyero na nagdisenyo ng sandata na ito na gumagana ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihan nito sa isang punto. Walang Supreme Class Warriors ang makakaalis sa putok nito maliban kung sila ay nasa mas mataas na ranggo. Ang paggamit ng sandata ay walang alinlangan na magdudulot ng mapangwasak na dagok sa sino mang manlalaban na sasabak dito. Nagulat ang panauhin sa kaibuturan matapos marinig ang mga kakayahan ng armas. Kaya kung gagamitin natin ito sa pakikipaglaban natin kay Erodia, maaari nating pasabugan ang lahat ng kanilang Supreme Class Warrior. Excited niyang tanong. Oo naman. Kinailangan naming isakripisyo ang hindi mabilang na Supreme Class Warriors para subukan ito. Kung magde-deploy tayo ng malaking dami ng armas na ito, siguradong babagsak ang mga mandirigma ni Erodia na parang mga domino, natatawang sabi ng senior management ng triple group. Ang misteryosong panauhin, na isang mensahero mula sa kalyadong hukbo, ay nagsimulang magbulalas sa pananabik. Nakakamangha, saan natin mahahanap ang sandata na ito? At gawa ba ito ng triple group? Kakailanganin nating makuha ito sa lahat ng mga gastos. Hindi ito ginawa sa amin, ngunit ng ibang kumpanya sa Erodia. Ngunit si Jared, na namamahala nito, ay sinusuportahan namin.
Nag-invest kami ng maraming teknolohiya at pondo sa pagbuo ng armas na ito. Ang pagkuha ng aming mga kamay dito at paggawa ng maramihang ito ay hindi imposible. Mabuti, pagkatapos ay ipapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Kailangan mong makuha ang iyong mga kamay sa armas na ito, kahit na ano. Kung may kailangan ka pa, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin. Magaling. Inaasahan namin na makatrabaho ka. Sa pagkakaroon ng plano, malapit nang harapin ni Erodia ang mas malaking panganib. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.